tumalon ka na. Hoy, tatatalon ka ba o hindi? Huwag mo nang sayangin ang oras namin. Ay, anong nangyayari dito? Isang aso na busted matapos maging aso. Malamang. Ha 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 ha. Sa loob ng 3 taon, nagpadala ako sa kanya ng eksaktong 500,000 piso. 500,000. Nagtrabaho ako ng 3 shift sa isang araw. Nagde-deliver ako ng pagkain, naglalaro para sa iba, at nagdadrive ako para sa iba. Ang mga pagkain na lampas sa 50 piso ni hindi ko kayang bilhin para sa aking sarili. Binigay ko sa kanya ang lahat ng pera ko. Pero siya, ginagamit niya ang pera ko para magloko kung saan-saan. Binigyan niya ako ng sungay sa loob ng 3 taon. 3 taong pagkakaroon ng sungay. Xiaojiang, mayroong order dito para sa paglalaro ng Mobile Legends, Bang Bang. Tatanggapin mo ba? Opo, Kuya Lee. Teka lang. Matapos itong drive, magsisimula na ako. Gagaranti akong aabot sa Mythic mamaya. Magpupuyat ka na naman? Bakit mo kailangang magpakamatay sa ganoong uri ng trabaho? Hindi lang, gusto ko lang pakasalan ng aking girlfriend sa katapusan ng taon. Gusto kong kumita pa ng mas maraming pera para magkaroon siya ng magandang buhay, di ba? Yang Master Wu, huwag mong kalimutan ang iyong mga ipinangako. Tandaan mo iyan. Maliit na kalabasa, basta't mapagsilbihan mo ako ng maayos. Ang paggawa sa iyo ng isang influencer, iyon ay isang salita lamang para sa akin. Magandang gabi, nandito na ako, ang driver. Hindi mo ba nakikita na nag-enjoy ako? Umalis ka sa gilid at maghintay. Paumanhin. Nakakainis. Sino iyan? Leyaw? Bakit ikaw? Buksan mo! Lin Leyaw! Lumabas ka riyan! Lumabas ka! Putang ina mo. Leyaw, ibinigay ko na sa iyo ang lahat. Bakit mo ako pinagtaksilan? Taksil? Karapat dapat ka ba? Isa ka lang na parang aso na sunod-sunuran sa akin? Hindi ka man lang pang reserba? Anong uri ng pagtataksil ang sinasabi mo? Ito ba yung nagpapakatuta sa iyo ng 3 taon? Iyan na ang patay na tuta? Ito nga iyong tuta, pero hindi ko man lang hinayaang mahawakan niya ang kamay ko. Ang katawan ko ay sa'yo lang, Yang Master Wu. Tuta? Gabi-gabi akong nagtatrabaho, nag-overnight ako sa pagkuha ng mga orders hanggang sa masuka ako. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng pera ko, tapos sasabihin mo sa akin na isa akong uto-utong tuta? Ano pa? Kung hindi lang para sa gusto ni Yang Master Wu na makipaglaro sa mga girlfriend ng iba, sa tingin mo ba, magkakagusto ako sa'yo? Patay na tuta. Noong 3 taon na ang lumipas, ibinigay na sa akin ni Liao ang kanyang pagkabirhen. Ang babaeng itinuring mong ginto ay naubos ko na ang lahat ng posisyon sa paglalaro. Kung sasabihin ko lang sa iyo, ang dulas talaga. Papatayin kita. Jiang Hai, ikaw na walang kwenta. Bitawan mo si Yang Master Wu. Mamatay ka? Yang Master Wu, okay ka lang ba? Okay lang. Ang mahirap na ito. Gusto pang makipag-date? Putang ina mo. Umalis ka na. Leyaw, Minamahal naming driver, ang iyong account ay permanenteng na-block dahil sa reklamo ng isang customer. Nakita mo? Ito ang kinahinatnan ng isang nagpapakatuta. May mga babae kasi, ang puso nila ay parang ginawa sa espongha habang dinidilaan mo, lalo silang tumitigas. Bagay, tinakpan niya ng kahihiyan ang mga lalaki. Dapat mamatay na lang siya. Nakakahiya. Tumalon ka na ba o hindi? Putang ina mo. Tumalon ka. Oo nga, kung may bayag ka, tumalon ka. Huwag kang makipag-date kung mahirap ka lang. Isa ka lang sa mga alagad ko. Hindi ka nga maituturing na reserba. Lin Leyaw. Sa susunod na yugto ng buhay, sisiguraduhin kong kayong mga babaeng manloloko, pati na rin ang mga mapanglamang, ay magbabayad. Nilalak ang host. Matagumpay na nabind ang Super Harem King system. Gantimpalang asset, 70 kwadrilyon.
Hindi ako namatay. Ang sistema ng hari ng karagatan? Nagkamali ba ako ng dinig kanina? Ang pinakamalakas na sistema ng hari ng karagatan, matagumpay nang nakakonekta. Makukuha ng host. 70 kwadrilyon na gintong hari ng karagatan ang makukuha. Siya. 70 kwadrilyon? Paalala sa host, ang gintong hari ng karagatan ay hindi personal na pag-aari ng host. Maaari lamang itong gamitin kapag ginugol mo lang sa isang diyosa. Lintik! Wala akong pera dati, kaya naubos lang ang ipon ko dahil sa babaeng mapagsamantala. Ngayon, may pera na, pero sa babae pa rin lang pwedeng gastusin. Anong silbi mo? Ikaw na bobong sistema? Kung ganyan lang? Paalala ng sistema, ang bawat halagang gagastusin sa taong sinisikap mong mapasakop ay ibabalik sa host sa rate na 20%. 20% balik? Ibig sabihin, habang nagiging mas magastos ako sa mga babae, nagiging mas mayaman ako. Dahil pinayagan na ako ng tadhana na maging isang hari ng karagatan. Kayong mga babaeng materialistic, maghanda kayong paghigantihan ko. Salamat sa suporta ninyo mga mahal. 30 segundo na lang. Tulungan ninyo akong ituloy ito para kay Yumeng. Sige, gumastos ka na. Wala ka bang pinag-aralan? Bakit mo inilagay ang bagay na yan sa gitna ng daan? Nagla-live PK pa ako. Nakakainis talaga. Oh, Yumeng Diyosa, kailangan mong magbigay ng premyo sa fans mo. Mukhang sikat na babaeng streamer. Tamang-tama para subukan itong system. Hoy miss, paumanhin. Gusto mo, ilibre na lang kitang kumain bilang paumanhin? Amoy driver ka lang na mahirap. Sa tingin mo? Sa ganyang ugali? Maaakit mo ako? Huwag na lang yang kain. Dahil sa iyo, natalo ako sa PK, kaya kailangan kong magbigay ng regalo sa mga tagasunod ko ngayon. Kung gusto mong bumawi, ikaw na ang bumili ng mga regalo para sa akin. Sa ganyan ba naman ang asal, akala mo makakascore ka? Ipapahiya kita sa harap ng maraming tao ngayon. Walang problema. Hindi ko alam kung sapat ba ito. Nakakuha ka ng 100,000 piso sa WeChat. Miss, pwede ko bang kunin ang pagkakataong ito para idagdag ka sa contacts? Seryoso? Isa siyang sobrang yaman na tagapagmana na nagtatago ng pagkatao? Ang antas ng pananakop ay tumaas sa 30%. Siyempre pwede, pero kailangan mo akong samahan sa isang lugar. Oh? Hindi ako gold digger ha? Gusto ko lang makita ang sinseridad mo. Ibig sabihin, gagamitin mo lang akong tanga, hindi ba? Pero ayos lang sa akin. Jianghai, inuusig mo ba ako? Ang totoo, hiwalay na tayo. Ang ginagawa mo ay talagang nakakadiri. Sinusundan ba kita? Lin Liao? Hindi ba masyado kang nagmamataas? Tigilan mo na. Kung hindi mo ako sinusundan, pupunta ka ba rito sa isang tindahan ng alahas? Naparito ako para bilhan ng alahas ang magandang dilag na ito. Hindi ba si Su Yumeng, ang sikat na internet celebrity? Ikaw na walang pusang alipin na 3,000 lang ang sahod sa isang buwan, bibili ng alahas dito? Dati, marahil ay hindi ko kaya. Pero ngayon, iba na. Ano ang nag-iba sa iyo ngayon? Hindi kaya ipinagbili mo ang iyong bato? Para lang maging alipin? Parang hindi. Yata ako napapanahon. Hindi. Talagang ito na ang tamang panahon. Yumeng, kung ano ang magustuhan mo rito, mamili ka lang. Ako mismo ang magbabayad. Talaga? Kung gayon, mamimili na ako. Huwag kang bumawi ng iyong salita, ha? Sa tindahan ninyo, iyong kuwintas na idinisenyo ni Master Muhe, ang Heart of the Ocean, naroon pa ba? Nariyan pa po, madam. Iyang kuwintas na idinisenyo ni Master Muhe, limitado lamang po ang edisyon, at isa lang ang kopya at kasalukuyan po itong sinusukat ng ginang na ito. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang agwat sa pagitan ni Jianghai na mahirap lang at ni Kuya Fan. Kuya Fan, malapit na po ang aking kaarawan. Hindi ba kakagaling mo lang sa kaarawan mo? Iyon po ay lunar birthday. Mayroon pa po akong solar birthday. Bilhin mo po itong kuwintas at ibigay mo po sa akin bilang regalo sa kaarawan. Sige na? Liao, hindi ko gusto ang mga babaeng masyadong materialistiko. Naniniwala akong hindi ka sumama sa akin. Dahil din sa pera ko, hindi ba? Pasensiya na kung hindi ninyo kayang bilhin yan. Ako na ang bibili. Ikaw? Ang baho. Amo parang walang-wala. Kaya mo bang bilhin yan? Tigilan mo na yan. Kung hindi mo naman bibilhin, alisin mo na yan kaagad. Ikaw. Oh miss, huwag kang magpaloko sa bobong yan. Tingnan mo siya, ang baho ng pagiging mahirap. Paanong makakabili yan? Kung kaya ko bang bumili o hindi, hindi ikaw ang magsasabi. Sir, ang kwintas na ito ay personal
na dinisenyo ng kilalang alahas designer na si Mr. Muhe, gawa sa diamante at sapiro. Kasalukuyan po itong nagkakahalaga ng 350,000 piso. Sigurado po ba kayong bibilhin ninyo? Paanong magiging sapat ang isang kuwintas lamang? Ganito na lang, lahat ng alahas na nandito, iimpake ninyo para sa akin. Hala, Shanghai, nagpapanggap ka pa rin, no? Alam mo ba kung magkano ang lahat ng ito? Kahit ibenta mo pa lahat ng laman loob mo, hindi mo pa rin talaga mabibili yan. May pakialam ka ba? Kung hindi mo kaya, umalis ka na. Ikaw, Sir, nagbibiro ba kayo? Hayaan niyo siyang bumili. Titingnan ko kung paanong sosolusyonan niya ang ganoong kalaking kayabangan. Sa huli. Sinasabi mong mayabang ako? Paano kung kaya ko talagang bilhin? Kung kaya mong bilhin, tatawagin kitang tatay. Pero kung hindi mo kaya, Kung hindi ko kaya, ibebenta ko ang bato ko. sige, maghihintay ako para makita ko kung ang bato ng tuta na ito ay mabebenta ba talaga. Shanghai, hindi mo siguro iniisip na kung magpapanggap kang mayaman sa harapan ko, ako'y babalik sa'yo, di ba? Kalimutan mo na yan. Card. Mag-swipe. Tagumpay ang transaksyon. 15 milyong piso na itala. Ibalot mo lahat ito para sa akin. Sige po, sir. At saka, gumawa ka rin ng membership card para sa akin. Lagyan mo ng 16 na milyong piso. Kung may magagandang alahas pa, itabi mo lahat para kay Yumeng. Sige po. Paalala sa host, kapag umabot na sa 100% ang pag-conquer, ang target ay susunod sa lahat ng sasabihin mo at maaari mo siyang utusan ng kahit ano. Pwede pala ito. Mukhang kailangan kong bilisan ang pag-conquer. Paano nangyari yan? Shanghai, paanong naging ganyan kakayaman? Noong magkasama tayo sa buhay, hindi ba 3 trabaho ang pinapasukan mo at ibinigay mo sa akin ang lahat ng ipon mo? Niloko mo ba ako? Oo, niloko nga kita. Bakit? Ganoon ka ba ka-materialistic? Binigyan ka na ng pagkakataon, hindi mo pa pinakinabangan. Taka. 3 taon tayong magkasama, 500,000 lang ang ginastos mo sa akin. Pero sa ibang babae, gumagastos ka ng milyon-milyon para sa kaniyang kuwintas. May karapatan ka ba dyan? Kasi ikaw mismo hindi ka karapat-dapat. Isa pa, break na tayo ngayon, kaya wala kang pakialam kung kanino ako gumastos. Teka muna, mabait kong anak, nagpustahan ba tayo kanina? Pwede mo na akong tawaging tatay ngayon. Anong pustahan? Sino ang nakipagpustahan sa'yo? Lin Liao, ang lalaking ito, wala man lang siyang basic na kredibilidad. Naniniwala ka ba talaga na kaya kanyang pasayahin? Hoy, ikaw! Yumeng, tingnan pa natin ang iba. Kuya Fan, naiinis ako. Huwag na huwag kang magmadali. Isa lang yung maliit na social media star. Hintayin mo lang ako. Sa totoo lang, gusto ko lang talagang subukan ang iyong katapatan. Hindi ko inakala. May gusto ka pa bang tingnan? Wag na, wag na. Sobrang nahihiya na ako. Normal, hindi talaga ako tumatanggap ng mga regalo mula sa ibang tao. Ayos lang, ituring mo na lang itong regalo ko bilang paumanhin. Pero, napakarami nito. Talaga? Kung talagang nahihiya ka, pwede mo ring ibigay ang sarili mo. Para mapagastos mo ang isang lalaki, hindi mo dapat hayaang madali kanyang makuha. Kailangan mo siyang hayaang maghintay. Kuya Hai, nakakatuwa ka talaga, seryoso. Pareho lang ang panunukso kung mayaman ka. Nakakatuwa kung wala kang pera. Bastos. Ang mga babae talaga ay material. Sige na. Masaya ako ngayon, pero hindi ako madaling. Babae, alam mo ba? Ngayong gabi, sasali ako sa live PK competition na inorganisa ng Huan Yuxing Shu. Pwede mo ba akong samahan? Live PK? Hindi ba ibig sabihin niyang gusto mo akong maging tagabigay ng donasyon para magregalo sa'yo? Pero ayos lang sa akin yan. Pwede ba? Siyempre, pupunta ako mamaya. Napakabait mo, Kuya Hai. Shanghai, alam kong mahal mo pa rin ako. Pwede mo ba akong samahan sa live PK competition ngayong gabi na inorganisa ng Huan Yuxing Shu? May importante akong sasabihin sa'yo. Lin Liao? Iniisip mo pa ba na ako, yung dating alagad mo na, madaling makuha sa 2 salita lang? Lahat ng ginawa mo sa akin, ipapabayad ko sa iyo. Nakita mo ba? Iyong 3 iyon, sila ang malalaking boss ng nangungunang Misian Agency ng Zhonghai City. Ipapakilala ko sa iyo.
Manager Chen. Nandyan si Xiao Wu. Si Young Master Wu, ngayon ang paborito ni Miss Wang. Kahanga-hanga. Hindi naman. Kailangan ko pa rin ang inyong mga senior. Natulungan ako. Wu Xiao. Sino itong kasama mo? Siya ang bagong streamer na pinirmahan ng aming kumpanya, si Lin Liao. Balak siyang bigyan ni Boss Wang ng malaking atensyon. Kaya inaasahan kong lubos ninyo. Siyang aalagaan, mga senior. Sana po ay alagaan ninyo ako, mga boss. Ako'y mag-aalay ng isang toast para sa inyong lahat, Liao. Madali lang iyan. Isang tao na binibigyan ng atensyon ni Miss Wang. Natural lang na igagalang namin. Kuya Fan, dumating na ang walang kuwentang si Jiang Hai. Jiang Hai, bakit ngayon ka lang dumating? Mag-uumpisa na ang kompetisyon. Anong kailangan mo sa akin? Hindi ba sabi mo, hindi ka mabubuhay kung wala ako? Bibigyan kita ng pagkakataon. Sabi ni Kuya Fan, okay lang sa kanya na ibahagi ka sa akin. Sa loob ng 7 araw sa isang linggo, ikaw tuwing Lunes, Miyerkules, at Biyernes, at ang natitirang 4 na araw na iyon, ay kay Kuya Fan. Ate Sis, Ano pang gusto mo? Mura na nga iyan para sa'yo. Kung inaalala mo na si Kuya Fan ang nauna, maaari kong ipaayos ang hymen ko para maranasan mo rin. paumanhin, pero may matindi akong pakialam. Kadiri ka sa akin. Ikaw, Lin Liao, hindi ka ba masyadong narcissist? Isa kang babaeng walang respeto. Talaga bang itinuturing mo ang sarili mo na ginto? Jiang Hai, anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba nandito para suportahan ako sa PK Battle? Siyempre hindi, dahil nandito si Kuya Hai para suportahan ako. Jiang Hai, binigyan na kita ng pagkakataon. Gugugol ka pa rin ng pera para sa babaeng ito, para lang galitin ako. Galitin ka? Lin Liao, sasabihin ko ito sa iyo sa huling pagkakataon. Naghiwalay na tayo. Kung kanino ako gumagastos ng pera at gaano karaming pera, wala ka ng kinalaman doon. Teka lang. Sinundan ka ni Liao sa loob ng 3 taon. Hindi mo ba siya bibigyan ng paliwanag? At aalis ka na lang? Tama. Mayroon ding halaga ng pagkasira ng mga gamit. Gusto mong maghiwalay? Sige. Bigyan mo ako ng 5 milyong hiwalay na bayad. May mukha ka pa bang humingi sa akin ng pera? Ikaw gusto mong kainin ng palakaang gansa. Inaksaya mo ang 3 taon ng kabataan ko. Napakabait ko na sa iyo sa 5 milyon. 5 milyon para sa 3 taon? Pinahiran ka ba ng ginto o diamante? Kahit pa napahiran ka ng lahat ng iyon, ano ang kinalaman niyan sa akin? Sapat na rito ang maraming tao. Gusto mo bang ibunyag ko ang mga nakaraan mong kaguluhan kay Wu Yifan? Sabihin ko para malaman ng lahat. Ikaw, Jiang Hai, di ba sumama ka lang sa isang milyonaryong streamer? Maghintay ka. Kapag nakuha ko, ngayon ang kampeonato sa PK Battle, sisiguraduhin kong masisira ang inyong reputasyon. Kung gayon, baka biguin lang kita. Nandito ako, ang magiging kampeon sa livestream. Ngayon ay si Yumeng lang. Kuya Hai, totoo ba ang sinasabi mo? Huwag kayong dalawa magpanggap diyan. Hindi nakukuha ang pagkapanalo sa pagyayabang lang. Kailangan dyan ay malaking pondo. Jiang Hai, sa tingin mo, dahil lang sa may inaalagaan kang maliit na influencer, magaling ka na? Hindi pa siya sapat. Kung gayon, hintayin na lang natin. Maligayang pagdating sa taunang kompetisyon ng livestream ng mga influencer na inorganisa ng Huan Yu Star Show. Kuya Hai, mauna na akong sumali sa kompetisyon. Huwag mong kalimutang suportahan. Ako sa PK mamaya ha. Sige. Magsisimula na ang kompetisyon. Gagamitin ng kompetisyon na ito ang online time limited live streaming mode at itatabi ang lahat ng matatanggap na regalo para sa paghusga. Ang live stream na ito ay tatagal ng 30 minuto. At ang makatatanggap ng pinakamaraming halaga ng regalo ang magiging kampeyon ng kompetisyon, tatanggap ng titulo bilang pinakamahusay na female streamer ng taon. At makakatanggap din ng isang taong promosyon mula sa Huan Yu Star Show platform. Inihahayag ko na, opisyal nang nagsisimula ang kompetisyon. Mga mahal, napakahalaga ng susunod na livestream para kay Yumeng. Pakiusap, tulungan niyo si Yumeng. I-level up niyo si Yumeng. Hello sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking livestream room mga mahal. Mga kuya, mag-donate na kayo, bilis. Kapag nakuha namin ang unang pwesto, magbibigay ako ng mga benepisyo sa inyo sa livestream room. Makikita natin sa kasalukuyan, ang streamer na may pinakamaraming natanggap na regalo ay ang baguhang streamer mula sa UXing Media, si Miss Lin Liao.
Sinabi ko na nga sa inyo, itong ganitong uri ng live stream competition ay hindi lang nakadepende sa kung sino ang magaling magsalita. Kailangan, diyan ay may malaking kakayahang pinansyal. Nagsisimula pa lang ang kompetisyon? Bakit ka ba nagmamadali? Tingnan nyo, kasalukuyang nangunguna na si Lin Liao ay makikipag-ugnayan pala sa pangalawa sa ranggo na si Su Yumeng. Ano ba ang gusto niyang gawin? Hali kayo, ibalik natin ang atensyon ng lahat sa dalawang kalahok na ito. So Yumeng, maglalaban ba tayo sa isang PK? Paano mo ba gustong makipaglaro? Napakasimple. Ang lahat ng kikitain ng live stream ng matatalo ay mapupunta sa mananalo. Kasabay nito, sa harap ng lahat sasayaw. Siya ng isang striptease. Mawawala ng pili ng 1,000 sa kita. Maghuhubad ng isang damit. Ito? Ano? Natatakot ka ba? Hindi ba't napakapanatag ka? Sa walang kwentang si Jiang Hai? Hayaan mo siyang magbigay sa iyo ng regalo. Kung takot ka, wag na. Tama, dahil sa wala namang kwentang si Jiang Hai, anong klaseng regalo ang maibibigay niya sa iyo? Manalig ka lamang sa akin, dapat ay pumayag ka sa kanya. Sige, pumapayag ako. Salamat kay Diao Yu Lao Bukong. Jundage sa 10 carnival gift. Diyos ko po, 10 carnival. Si Lin Liao ay nakatanggap ng 10 carnival. Nang sabay-sabay, malayo na itong lumampas sa kay Su Yumeng. Kaya ba ang diyosa ng mga lalaki, si Su Yumeng, ay matatalo sa isang baguhang streamer ngayon at mapipilitang sumayaw ng striptease? Ibinigay ko itong 10 karnabal. Wala akong ibang intensyon. Gusto ko lang makita si Goddess Yume na sumayaw ng striptease. Sandali, magbibigay pa ako ng 10. Gusto ko ring makita. Isama mo ako. 26. Nakakuha si Lin Liao ng eksaktong 26 na karnabal. Nangunguna na siya. Walang kwenta, matatalo ang diyosa mo. Mamaya na, sa harapan ng lahat ng tao, sasayaw na siya ng striptease. 26 na karnabal lang. Marami na bang maituturing yan? Ang yabang mo, wala kang kwenta. Kung may bayag ka, ikaw mismo ang magbigay para sa diyosa mo. So Yume, halos 1 million na ang regalo ko. Ito ay mas mababa pa sa 500,000. Ikaw, maghanda ka na lang sumayaw ng striptease. Nga pala, nasaan ang walang kwentang si Jiang Hai? Hindi ba't sinabi niya na ipapanalo ka niya? Bakit hindi ko siya nakikitang nagbibigay ng regalo sa iyo? Sa totoo lang, ang basura ay basura pa rin. Jiang Hai, 5 minuto na lang ang natitira. Kung hindi ka pa magbibigay, agad-agad, ang diyosa mo ay sasayaw na sa harap ng lahat ng striptease. Itong sistema ng live streaming ng Huan Yu, ang hirap talagang gamitin. 1 milyon lamang ang pinapayagan na i-top up sa isang pagkakataon. Nakakagulo ito? 1 million pa. Napakabulero mo, wala kang kwenta. Talaga ba? Kung gayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na mayaman. Salamat kuya, I am not the seeking sa pagpapadala ng karnabal. Salamat, ako ay hindi isang seeking kuya sa pagpapadala ng carnival. Pakiusap sa inyong lahat. Bilis! Bigyan niyo pa ng point si Yumeng. Jiang Hai, iyan lang ba ang kaya mo? Nag-load ka na ng matagal, pero carnival lang ang naibigay mo? Ako ay hindi isang seeking. Hindi ba't yan si Jiang Hai na walang kuwentang tao? Kita mo na, matagal na siyang naglo-load ang pulubi na ito. Pero isang carnival lang ang naipadala niya sa iyo. So Yumeng, maghanda ka na para sumayaw ng hubad. Tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa iyo ngayon. Hindi ba't sinabi niya kanina na papanaluhin kanya sa championship? Nasaan ang mukha mo? Ang walang kuwentang yan, hindi na nahiya. Jiang Hai, si Leia ay mayroon ng 2 milyong dulang yung libong kita mula sa gifts, habang si Su Yumeng ay mayroon ng 1 milyon, 5,000. Kung isang damit ang tatanggalin sa bawat 10,000, hindi pa siya sapat ang hubarin. Ngunit gusto ko talagang makita. Mamaya, kapag naghubad na siya at tinitingnan ng lahat. Mukhang sa pagkakataong ito, tayo ay masisiyahan sa paningin. Kung ganoon, sa tingin ko ay madidismaya ka. Nalaglang ang internet ko kanina. Ang tigas ng iyong ulo, kahit malapit na ang katapusan mo, hindi mo rin. Gininto ang dragon. Ito ang maalamat na Dragon Blessing. 10 piraso. 10 Dragon Blessing pala. Ang Dragon Blessing ay maaari lang. Iba to ng mga user na may load na higit sa 10 milyong libong. Iyon lang ang makakagawa nito. Ang isang Dragon Blessing ay 1 milyon, 1,000,000. Ang goddess ng bahay, si Su Yumeng, mayroon siyang misteryosong mayamang tagahanga kumilos na para iligtas si Su Yumeng. Ikaw ba ang nag-swipe nito? Ito ay nagkakahalaga ng 1 milyong yuan para sa isang regalo. Bigla siyang nagpadala ng 10 piraso ng sabay-sabay
Tunay na mayaman. Maraming salamat kay kuya, ako ay hindi player. Sa Dragon Lock Blessing. Nagpapasalamat talaga ako. Hindi ba 1,000 lang? Nagsisimula pa lang ito. Huwag kang masyadong magyabang. Gusto mo akong hamunin sa yaman, ha? Ha? Sinasabi ko sa iyo, nasa likod ko ang pinakamayamang tao sa Zhonghai. Ang Wang Corporation ang suporta ko. Wala lang ang halagang iyan. Sige, mag-charge pa ulit at magpadala ng regalo. Hoy, bata. Bakit hindi ka na nagpapadala? Sa labang ito, ang mananalo ay kukuha ng lahat. Titingnan ko kung magkano ang pera mo, bata, para mapunta sa bulsa ko. 50 na namang Golden Dragon. 50 Golden Dragon. 50 milyong yuan. Si Lin Liao ay muling nakakuha ng 50 milyong yuan na donasyon. Nangunguna na naman siya. Maraming salamat po kuya sa 50 Dragon Lock Blessing na ipinadala. Wala kang silbi. 50 milyong yuan ito. Huwag ka nang gumawa ng walang kwentang pagtatangka. Kaya mo bang ilabas ang 50 milyon? Mayroon na lang tayong huling 30 segundo. Kung hindi ka pa magpapadala ulit ngayon, paumanhin na lang. Ang 10 milyong yuan na kakatapos mo lang ipadala sa akin ay kukunin ko na. Ang iyong diyosa, si Yumo, ay maghuhubad na rin. Huling 30 segundo na lang. Mayroon bang kuya na makakatulong kay Yumo? Nagmamakaawa po ako sa inyo. Parang awa nyo na. Zhonghai. Kailangan kong sabihin, isa ka talagang lubos na walang kwenta. Inagaw ko ang babae mo. Ang pera mo ay inangkin ko na. Ngayon, pati ang diyosa mo ay huhubaran. At makikita ng lahat, tiyak na mananatili kang dukhang hamak. Huling 10 segundo. So Yumeng, talo ka na. Ang striptease na iyan. Gagawin mo talaga iyan. Wala nang makakatulong sa iyo ngayon. Gusto kong manood ng striptease. Huwag ka nang magpumiglas pa. Magsayaw ka na ng striptease. Striptease, 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 striptease. Zhonghai, huling 5 segundo na. Ang isang dukhang hamak na tulad mo, nakatadhana kang yapakan ko habang buhay. Hindi ka na makakabangon kailanman. Puta, naglakas loob kang saktan ako? Walang anuman. Kailangan mo lang magising para makita mo kung sino ang umaapak sa paanino man. Hindi ba gusto ninyong magpakita ng yaman? Kung gayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na mayaman. 100 long yun, Gifu. 100 talaga. Maraming salamat sa 100. Rion Kifu mula kay Kuya Haiwang. Salamat. Malaking pasasalamat po sa pagliligtas ninyo kay Yumeng. 100 riyon, Chifu. 100 milyon ang halaga niyan. Imposible ito. Binigyan ka ni Jiang Hai ng 100 milyong donasyon. Miss Lin, natalo ka. Ngayon, umabot na ang aking kita sa 115 milyong piso. Samantalang ikaw, hindi ka pa umaabot sa 60 milyon. Nagkasunduan tayo, hindi ba? Para sa bawat 10,000 piso, maghuhubad ka ng 1 piraso. Wala ka namang ilang libong piraso ng damit na huhubarin, hindi ba? Kaya naman, sa tingin ko, mas maganda kung hubarin mo na lang lahat ng damit mo at maglakad ka sa entablado ngayon. Binabati namin si Su Yumeng sa pagkakamit ng 100 at 15 milyong piso na donasyon sa livestream. Siya ang nanguna at nasa pinakamataas na listahan at siya ang naging best female online personality sa patimpalak ng livestreaming na ito. Ngayon, inaanyayahan namin ang 10 babaeng host na bumalik sa lugar ng kompetisyon. Kuya Hai, napakabuti mo sa akin. Ang progreso ng pananakop kay Su Yumeng ay tumaas ng 30%, paas sa 70%. Ano? Kuya Hai, may problema ba? Wala. Gumastos ako ng 100 milyon pero hindi ko pa rin siya ganap na nasakop. Bakit napakahirap pasukuin itong si Su Yumeng? Kuya Fan, ayos ka lang ba? Ayos lang. Umalis na tayo agad. Gusto mo nang umalis? Saan kayo pupunta? Hindi pa natin natatapos ang pusta natin. Hindi pa natatapos ang ating pustahan. Oo nga, hindi pa tapos ang pustahan. Tanggapin ang pagkatalo. Tama. Ayon sa napagkasunduan natin kanina, ang inyong 56 na milyong kita ay mapupunta na sa amin. At ikaw, Ginang Lin, kailangan mo ring maghubad at sumayaw. Nagbibiro lang ako. Oo, nagbibiro lang. Para lang pasiglahin ang kapaligiran. Tama. Nagbibiro lang kami. Ano ba talagang gusto ninyong mangyari? Ano? Ayaw mong tanggapin ang pagkatalo? Tanungin mo ang lahat ng tao, papayag ba sila? Hindi kami papayag. Hindi talaga kami papayag. Hindi kami papayag. Kapag hindi nyo tinanggap iyan, huhubaran namin kayo ng damit. Tama. Hubaran ng damit. Ginoong Jiang, huwag po kayong mag-alala. Ang pustahan kanina, kaming lahat dito ay mga saksi.
ang pera mula sa kanilang mga donasyon, direktang ililipat ng platform sa inyong account. Kung gayon, sa susunod, ikaw, Ginang Lin, ikaw na ang sasayaw ng hubad. Huwag, hindi ninyo ito magagawa. Hindi ka maghuhubad, ano? Sige na, sabay-sabay tayong sumugod. Hubaran sila. Hubaran sila. Hubaran sila. Hubaran sila. Hubaran sila. Hubaran sila. Kuya Fan, tulong! Hubaran sila. Hubaran sila. Kung gusto ninyo ng huhubaran, siya na lang. Huwag lang ako. Naglakas loob kang gamitin ang aking pera para lang bigyan ng regalo ang ibang babae? Ang kapal ng mukha mo. Shanghai, alam ko na napakarami mong pera, kaya pala pinababayaran ka ng isang mayaman na babae. Ginagastos mo ang lahat ng pera ng mayamang babae para lang magregalo kay Suyumeng? Patay ka na ngayon. Sa tindig at laki ng mayamang babaeng iyan, mamaya pag uwi mo, hindi kaya kakainin kanya ng buhay? Hindi ako ang pinababayaran ng mayamang babae. Nasa bingit ka na ng kamatayan? Naglakas loob ka pang siraan si Kuya Fan? Na siya ang binabayaran? Tingnan mo nga. Nandito na siya. Paano ka pa magkukunwari ngayon? Lalaking walang silbi. Ginagastos mo ang pera ko para alagaan ang ibang babae sa labas? Niloko mo ako? Gusto mo bang mamatay? Sandali. Baka po nagkamali lang kayo ng pagkilala? Hindi ba si Shanghai ang binabayarang lalaki nyo? Nagkamali ng pagkilala? Ang lalaking binabayaran na ginagastusan ko ng 500,000 piso kada buwan, ako ba ay magkakamali sa pagkilala? Inang Wang, alam kong nagkamali ako. Hindi ko na po uulitin. At hindi na raw uulitin? Ginamit mo ang pera ko para manlandi, tapos may lakas ka pa ng loob sabihin yan? Sinasabi ko na sa iyo, simula ngayon, isasauli mo sa akin lahat ng perang nagastos mo sa akin itong 2 taon, plus 2 million pesos para sa aking mental distress. Kung hindi, ililipat kita sa iba para maging alipin siya. Ginang Wang, ako ay nagkamali. Lahat ng ito ay dahil sa ahas na ito, inakit niya ako. Ginang Wang, kailangan mo akong paniwalaan? Inakit niya ako para ako ay makuhanan ng pera. Anong pinagsasabi mo? Ikaw ang nanloko sa akin. Sinabi mo na isa kang mayaman. Manahimik ka! Ikaw ang mapang-akit na ito. Gusto mo akong akitin para gastusan ka. Kung hindi, paano ko? Lolokohin ang aking mahal? Sinta, masyado lang akong inosente. Kaya ako naakit ng ahas na ito. Alam mo, ang puso ko at ang katawan ko ay sa iyo lamang. Yabe, muwa. Mabuti, sinasabi mo na itong mang-aakit. Ang umakit sa iyo. Tama ba? Sige. Bibigyan kita ng pagkakataon na patunayan ang katapatan mo. Sa harap ko mismo, sirain niyo ang mukha nitong mapang-akit na babae. Mga tauhan, dakpin niyo ang ahas na iyan. Anong gagawin ninyo? Bitawan mo ako. Hindi mo kayang saktan? May kaibigan akong nangangailangan ng isang alipin. Kaya, ikaw na lang. Saktan! Sinasaktan ko na. Kuya Fan! Huwag mong banggitin ang pangalan ko. Ito ay kasalanan mo talaga. Sinira mo ang relasyon namin ng aking mahal. Wu Yifan, hayop ka. Sige, saktan. Ngayon, kung hindi mo sisirain ang mukha niya, punitin, huwag kang tumigil. Isa ngang magandang palabas ng aso't-aso. Shanghai, huwag ka nang magsaya. Shanghai, iligtas mo ako. Pwede ba? Kung magpapatuloy ito, talagang masisira ang mukha ko. Iligtas ka? Bakit ko gagawin yan? Basta iligtas mo lang ako. Gagawin ko ang kahit anong ipagawa mo. Sige. Lumuhod ka ngayon at tumahol ka ng 2 beses para sa akin. Hayaan na. Ang pagitan nating dalawa, hindi na mababayaran ng 2 tahol. Wu Yifan, hindi ugali ng isang ginoo ang manakit ng babae. Lalo na, maraming tao naman dito. Ay naku. Itong gwapitong ito, magliligtas ng isang dilag, ha? Hindi naman kailangan ng pagliligtas, pero itong pag-aaway ng mga aso, nakakaabala sa katahimikan ko. Mrs. Wang, siguro ay isa kang tanyag at iginagalang na tao, di ba?
Kung kumalat sa labas at malaman ng mga tao na hindi maayos ang iyong pribadong buhay at nag-aalaga ka ng kabit, baka... Anong kinukunan mo? Tigilan mo na agad ang pagkuha. Mrs. Wang, hindi ka pa babalik. Kung hindi ka aalis, malalagay ka na sa trending mamaya. Bakit nakatayo ka pa dyan? Tara na. Jiang Hai, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako, pwede ba? Alam kong mahal mo pa ako. Nakita mo rin kanina. Niloko ako ni Wu Yifan, ang pekeng mayaman na iyon. Ngayon single na ako. Mag-umpisa tayong muli. Tulad ng dati. Pwede ba? Mag-umpisa muli? Maging aso mo ulit? Pwede ba? Target sa pananakop, Lin Liao. Progreso ng pananakop, 50%. Ganap na masasakop ang target, makakakuha ng 10 beses na cashback. Sige. Jiang Hai, pumapayag ka na? Ang progreso ng pananakop ay tumaas ng 49%, umabot sa 79%. 3 taon na tayong magkasama, Progreso ng pananakop, 100%. Maligayang bati, host, matagumpay mong nasakop si Lin Liao. Sa bawat sentimong ginastos ng host kay Lin Liao, makakakuha ng 10 beses na cashback. Magiging, alipin na naman kita. Sa tingin mo, papayag ako? Kung hindi lang ako sinuwerte, naubos na siguro ang buhay ko dahil sa iyo. Ang dating Jiang Hai ay patay na dahil sa iyo. Jiang Hai, nagkamali ako. Alam kong iba. Ka na ngayon kaysa dati? Mayaman ka na. Paano kung ako na lang ang maging alipin mo, ha? Karapat-dapat ka ba? Pera lang naman ang gusto mo, hindi ba? Ngayon tumahol ka ng 2 beses, bibigyan kita ng 1 milyong piso. Bakit? Ayaw mo? Aalis na ako, sige. Huwag kang aalis. Ako ay aso. Ako ay babaeng aso. Ang babaeng katulad mo, talagang kahiyahiya at napakamura. 1 milyong piso lang, mabibili na ang dignidad mo. Yumeng, umalis na tayo. Nakuha ko na ang 10 milyong piso. Ang dali namang kumita ng pera. Simula nang una tayong magkita, hanggang ngayon, binibilhan mo na ako ng kwintas? Tapos binibigyan mo pa ako ng napakaraming regalo? Hindi. Kaya gusto mo lang inisin ng ex-girlfriend mo? Hindi naman talaga iyon. Pero totoo, nakatulong ka para makabawi ako. Maniniwala ka ba kung sasabihin kung ginagamit lang kita para kumita? Alam ko naman na ikaw ang kuya na nagpadala sa akin ng 100 dragon. Tama. Ayon sa mga patakaran sa live streaming, hindi ba dapat ay ialay mo na ang sarili mo sa akin? Hindi naman ako ang ganoon kadali makukuha, uy. Pero, totoo, parang pinakikilig. Amo ako. Ang progress ng pananakop ay tumaas ng 5%. Ang progress ng pananakop ay 75%. Gumastos na ako ng ganito kalaki, pero 95% pa lang ang nasasakop ko. Ang babaeng ito, isa talagang ipinanganak na player. Pakiramdam ko rin ay napaka-espesyal mo. Paano naman ako espesyal? Kasi pakiramdam ko, may isang taong nararapat na maging mabait sa'yo sa mundo. Karapat-dapat ka talaga? Ibig sabihin, gusto mong maging ang taong iyon na magiging mabait sa akin? Talagang player? Sa bilis mong sumakay sa sitwasyon, nagmamadali kang gawin akong alipin mo Siguro, pero mas curious ako. Kung talagang naging ako ang taong iyon, anong gagawin mo? Iyon ay depende. Kung may kakayahan ka ba? Gumastos na ako ng ganito kalaki, pero hindi pa rin lubos na nasasakop, napakahirap naman ito. Anong problema? Si Mama. Kinuha si Mama ng ang mga nagpapautang sa kasino. Nagpapautang? Magkano ang utang? 200 milyong piso. 200 milyon? Itong si Suyumeng, isa talagang ginto ang itlog na manok. Jiang Hai, dito ka na lang. Hindi ligtas sa loob. Ako na lang. Aakyat. Kakayanin mo ba? Huwag kang mag-alala, sasama na ako sa iyo. Sinabi ko lang kanina na poprotektahan kita. Progress ng pagsakop, 79%. Ma! Yumeng. Sa wakas, dumating ka na.
Kung hindi ka pa dumating, siguradong papatayin na ako ng mga ito. Matanda. Hindi ko inaasahan iyan. Na itong sugar roll na ito ay makakapagluwal pa ng ganyan kagandang babae. Ang ginagawa ninyo ay labag sa batas. Pakawalan niyo agad ang nanay ko. Kung hindi, ipapahuli ko kayo. Labag sa batas? Sa lugar na ito, sa Xingcheng, ako, si Wang Ruiche, ang batas. Ang aking patakaran ay patakaran. Sige, saktan niyo pa siya. Huwag. Aray. Aray. Masakit. Tama na yan. Tama na. Huwag niyong saktan. Miss Su, ang buhay ng matandang ito ngayon ay nasa kamay mo. Alam mo na, ang nanay mo ay madalas pumupunta rito para magsugal. At tuwing natatalo, nangungutang siya. Ngayon, sa patong-patong na interes, umabot na ito sa 200 milyon. 200 milyon talaga? Kayo ba ay mga loan shark? Hoy, bata, tumahimik ka. Hindi mo ito dapat pakialaman. Paano kung kailangan kong makialam? Naglalaro ka ng apoy. Yang Master Wang, ako at ang nanay ko, ang may kasalanan nito, wala siyang kinalaman dito. Dahil nagsalita na ang sikat na influencer. Pagbibigyan, kita ngayon. Ito ang IOU na isinulat mismo ng nanay mo. Siguradong kilala mo ang sulat kamay niya. Ang IOU ay hindi ko kinikilala. Anong ibig mong sabihin? Ang nanay ko ay 5 milyong piso lang ang hiniram sa inyo, pero ang interes ay masyadong mataas at kailangan niyang magbayad ng 200 milyon. Hindi ito makatwiran talaga at hindi rin naman ito legal. Haha. Makatwiran at legal? Nagtayo ako ng isang sugalan. Wala akong pakialam kung legal man o hindi. Ang pagbabayad ng utang ay natural na bagay. Responsibilidad ng anak na babae ang utang ng ina. Mas lalo itong nararapat. Ngayon, kung hindi ninyo babayaran ang 200 milyong utang na ito, huwag kayong umasang makakalabas dito. Kung ganoon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, bayaran mo ng buo ang utang ng nanay mo na 200 milyong piso. Wala akong ganoong pera. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Hindi pa ako tapos magsalita. Narinig ko sa nanay mo, mukhang isa kang influencer na may milyon-milyong followers. Kaya sikat ka na rin. Tamang-tama, marami akong mayayamang matatandang lalaki sa paligid, mahilig na mahilig, at sila sa mga sikat na babae, at hindi maliit ang presyo na binibigay nila. Aayusin ko para sa'yo. Gagamitin mo ang iyong katawan para pambayad ng utang hanggang sa mabayaran mo ang 200 milyong piso. Ano ang naging desisyon mo? Imposible. Hinding-hindi. Ginangsu, binibigyan kita ng pagkakataon na pumili. Huwag mo akong pilitin na gawin ito. Baka mamaya gawin kita at saka kita ibenta sa mga matatandang lalaki na mayaman at may kakaibang hilig. Yumeng. Pakinggan mo ang sinasabi ni Boss Wang, kung hindi mababayaran ang pera, baka patayin na talaga kami, inay, nila. Inay, alam mo ba ang sinasabi mo? Yumeng, nagmamakaawa talaga ako sa iyo. Anak, 9 na buwan kitang dinala sa tiyan ko. Alam mo ba kung gaano karaming sakit ang pinagdaanan ko? Ayaw ko pang mamatay. Ngayon na ang oras para magbayad ka ng utang na loob. Sundin mo lang si Boss Wang, makikipagtalik lang sa ilang matatandang lalaki. Iyon lang. Sige na, sundin mo siya. Inay! Aba, ang ganda ng palabas na ito ng matinding pagmamahalan ng mag-ina. Buhay ako ng matagal. Ngayon lang ako nakakita ng nanay na kusang nagbebenta ng sarili niyang anak. Nakikipag-usap ako sa anak ko. Ano bang pakialam mo? Ang buhay niya ay akin. Ngayon na ang oras para magbayad siya ng utang na loob. Magaling. Sabi mo ay tama. Magaling talaga. Ginangsu, tama ang lahat ng sinasabi ng nanay mo. Ngayon wala kang pera, kaya wala kang ibang pagpipilian kundi katawan mo ang ibabayad. Kung ayaw mo sa mga matatandang lalaki, pwede rin ako. Pumili ka. Kawalang hiyaan, huwag kang umasa. Huwag kang masyadong bastos. Binatang Wang, napakahusay talaga ng iyong plano. Hoy bata, pinapayuhan kitang huwag. Aka nang manghimasok. Kung tama ang hinala ko, ang orihinal mong layunin ay si Yumeng, tama ba? Pera ang gusto mo rin? Pati na rin ng tao. Napakahusay mong magplano. Anong ibig mong sabihin? Matagal ko nang narinig na magamit ng mga tala ng utang sa sugal ang ilang makapangyarihang tao upang pilitin ang mga ordinaryong pamilya na ibigay
ang kanilang mga anak na babae sa mga mayayamang negosyante. Ngayon, mukhang kayong pamilyang Wang ang gumagawa ng ganyang klaseng negosyo. Kahit pa alam mo ano ang magagawa mo, nasa kamay ko ang I, O, U, ayon sa patakaran ng kalye, o kaya bayaran mo ngayong araw ang utang na 2 bilyon. O kaya, wag na kayong umasang makakalabas pa rito. Huwag. Hindi. Kung hindi kayo makakabayad ngayon, ayos lang. Kunin ko na lang ang 2 kamay ng matandang ito. 2 kamay, 2 bilyon. Mura pa yan para sa inyo. Kung may sisisihin ka, sisihin mo ang iyong pasaway na anak na babae. Yumeng. Suyumeng. Ako ang nanay mo. Talaga bang gusto? Amo akong patayin? Ikaw na walang utang na loob. Hindi sana kita ipinanganak. Huwag. Huwag. Ginang Su, kung tatagal ka pa ng 1 segundo, mawawala na ang kanang kamay ng nanay mo. Yumeng, nagmamakaawa ako sa iyo. Sundin mo na ang sinasabi ni Binatang Wang. Ano na, Ginang Su, dahil sa kagandahan nitong iyong mukha, bibigyan pa kita ng 3 minuto. Pag-isipan mong mabuti. Kung hindi ka, maglalabas ng 200 milyong ngayon, ang mga kamay ng nanay mo ay mawawala. Hindi ba't ito na ang pagkakataon? Subukan mong lupigin siya ng 1 beses lang. Ako? Yumeng, nakapag-isip ka na ba ng malinaw? Ang iyong ina ay marahil hindi, karapat-dapat, sa ganoong kalaking sakripisyo. Anong pinagsasabi mo? 9 na buwan ko siyang ipinagbuntis at buong hirap na ipinanganak. Ang buhay niya ay akin. Kahit pa siya ang mamatay para sa akin, iyon ay nararapat. Lubos kang tumahimik. Yumeng, sundin mo lamang kung ano ang tunay na gusto ng puso mo. Kung ayaw mo, umiling ka, ang matitira ay ipaubaya mo na sa akin. Sige, ipaubaya mo na sa akin ang matitira. Umalis ka ngayon din. Sino ka ba sa tingin mo, ha? Ito ay usapin ng aming pamilya. Umalis ka. Aayusin ko ito. Oh, aayusin mo ito? Gamit ang ano? Hoy, talaga bang ikaw ang mamamahala? Anong gagamitin mo para makialam? Sa itsura mong iyan na mahirap, malamang wala kang ang mailabas na 500 piso, hindi ba? Hahaha. Baka naman, gusto mong putulin ang kamay ng sugugal na ito? Ha. Ang kamay ko, hindi mo puputulin ngayon. Pero, Ha. Alam ko na baka naman tinitingnan mo ang sarili mo na may malambot na balat at gusto mo siyang palitan para ibenta? Ha. itigil mo yung marumi mong pag-iisip. Hindi ba 200 milyon lang? Ako na ang magbabayad iyan para sa kanya. Alam mo, iho, dapat talagang maintindihan mo. Ang utang niya sa akin ay 200 milyon, hindi 200 piso. Alam ko, 2 maliit na target, maliit na pera. Ako na ang magbabayad para sa kanya. Suyumeng, ang kaibigan mo ba, may problema sa ulo? Ang 200 milyon sa bibig niya, parang 2 piso lang. Huwag ka na talagang mag-aksaya ng oras, ito ang 200 milyon. Huwag kang magpakita ng peking cheque at magpanggap dito. Ang mga taong tulad mo, marami na akong nakita. Maging ang mga mayayaman sa Xingcheng. Kung gustong maglabas ng 200 milyon, kailangan pa nilang pag-isipan. Ikaw lang, walang kuwentang basura. Kung hindi mo kayang maglabas ng 200 milyon, hindi ibig. Sabihin na hindi ko rin kaya. Sige, paano kung peke? Ang checking ito? Kung ano ang sabihin mo, iyon ang gagawin. Mabuti. Kung peke ang cheque na ito, si Suyumeng ay sa akin. Ang pera ay kailangan pa ring bayaran. Sige. Paano kung totoo? Kung totoo ang cheque na ito, hindi ko lang hindi puputulin ang kamay niya. Ibibigay ko pa sa iyo ang kutsilyo para putulin mo ang kamay ko. Isang salita. Ngayon, kung hindi mo pa babayaran ang 200 milyong utang na iyan, puputulin ko ang kamay mo. Shanghai, totoo ba? O peke ang cheque na ito? Kung sakaling peke ito, pati ikaw ay madadamay. Manalig ka lamang sa akin. Kung totoo ba o peke ang checking ito, malalaman mo pag tumawag ka sa bangko. Ikaw bata, tingnan ko lang kung hanggang kailan mo itutuloy ang pagpapanggap mo. Boss, sinabi ng taga-bangko. Sinabi nila. Ilabas mo na. Sabi ng taga-bangko, totoo ang cheque. Ano? Paanong nangyari iyon? Magkano ba talaga ang halaga? Mukhang ikaw ang talunan. Bitawan mo ako. Hoy, bayad na ang pera? Bakit niyo pa ako pinipigilan? Sige. Maaari na silang umalis ngayon.
pero kailangan mong manatili rito. Pinabawi mo ang sinabi mo. Umalis ka na, dali. Ano kung binawi ko ang sinabi ko? Lugar ko to. Gusto kong gawin. Ang gusto ko. Talaga? Sa tingin ko, hindi. Ang yabang naman ng batang to. Saktan niyo siya. Teka lang. Lahat tayo ay may diskarte. Ang pagsisikap natin ay para lang naman sa pera. Huwag kayong gagalaw. Bibigyan ko kayo ng 1 milyon. Talaga bang magbibigay ka ng pera? Oo naman. Young Master Wang? Hindi ko alam kung narinig. Muna ang kasabihang ito. Kayang bilhin ng pera kahit ang demonyo. Ang demonyo ang nagtutulak ng gilingan. Hindi. Ngayon, ipapakita ko kay Young Master Wang na hanggat marami ang pera, ang gilingan ay kayaring magtulak ng demonyo. Ang bawat papel, dito ay may 1 milyon. Tulungan niyo akong bugbugin siya, sampal ay 100,000, sipa ay 200,000, bugbugin niyo siya ng husto, kung kulang. Ang pera, pwede pa akong magdagdag? Anong balak mo? Sinabi ko na. Ipapakita ko kay Young Master Wang kung ano ang ibig sabihin ng kaya ng pera na bilhin kahit ang demonyo. At sakto, wala akong ibang bagay, kundi maraming pera. Nandito na ang pera. Maaari na kayong kumilos ngayon. Huwag kayong lalapit. Ako ang boss ninyo. Yume. Yung kaibigan mo kanina, sinong young master siya? Bakit hindi? Ang ko narinig na binanggit mo siya dati. Alam ko na. Ang anak kong babae na napakaganda. Tiyak na maraming mayayamang lalaki ang umaaligid sa kanya. Tama na. Mula pa noong, sandaling imungkahi mong ipagbili mo ako. Hindi mo na ako anak. Ay, Yume, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ako ang nanay mo. Mayroon ka, ngayong mayaman na nobyo. Dapat naman bigyan mo ako ng pera pang gastos. Sa tingin ko, nilinaw na ni Yume, wala na talaga kayong ugnayan ngayon. Tara na. Hoy, bumalik ka. Wala akong napala sa pagpapalaki sa iyo. Walang utang na loob. Kuya Hai, Binabati kita, host. Matagumpay mong nasakop si Suyume, kaya makakatanggap ka ng 10 beses na gantimpala sa iyong nagastos. 10, 100, 1,000 at 10,000, 1 bilyon, 10 bilyon, 100 bilyon na. Mula ngayon, isa na akong bilyonaryo. Kuya Hai, pagkatapos ng araw na ito, wala na akong bahay. Ngayong gabi, pwede ba akong manatili sa bahay mo? Ang babaeng ito, hindi ba't napakahirap niyang kausapin kanina? Pwede kitang labhan at lutuan? Ituring mo na lang akong yaya. Sisiguraduhin kong hindi ako magiging abala sa iyo. Yaya? Ikaw talaga. Kuya Hai, ano ang ibig mong sabihin? Paano ko naman papayagang maging yaya kita? Kung wala kang bahay, ako ang magbibigay sa iyo ng isa. Bukas, isasama kita upang bumili ng sasakyan at bahay. Talaga? Siyempre, totoo. Ang sistema ng gantimpala ay tumaas na ng 10 beses. Paano ko naman hindi ipagkakait ang paggastos ng malaki sa iyo na isang mapagkukunan ng yaman? Salamat Kuya Hai, napakabuti mo sa akin. Sa ngayon, mag-check-in ka muna sa hotel ngayong gabi. Magkita tayo bukas. Kuya Hai, napakabuti mo talaga sa akin. Kaninang umaga, binilhan mo lang ako ng isang malaking villa na nagkakahalaga ng 10 bilyon at ngayon, isasama mo ulit ako para bumili ng sasakyan. Maliit na halaga lang yan. Kuya Hai, alam ko na, ikaw ang pinakamabait sa akin. Liruotong. Jiang Hai. Uy, Kuya Hai, sino siya? Siya si Liruotong, ang campus crush noong college. Ay, Jiang Hai, huwag mo na akong purihin. Isa lang akong sales representative dito sa 4S shop. Pero ikaw, siguro naman, maganda ang naging buhay mo nitong mga taon, di ba? Bibili ka ng kotse? Saan ka nagtatrabaho ngayon? Ako? Isa akong walang trabaho ngayon. Ganun ba? Kung walang trabaho, anong ginagawa mo rito?
Ang mga sasakyan namin dito, milyon-milyon ang presyo ng bawat isa. Kaya mo bang bilhin? Nakita mo ba yung katabing second-hand car shop? Ang mga sasakyan doon ang bagay sa tulad mo. Hindi na kita ihahatid. Bakit ganyan ka makitungo? Isa ka lang namang car salesperson? Bakit mo naman kami minamaliit? Ruotong, huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa mga pulubing yan. May kakayahan ba siyang bumili ng kotse? Kuya Lee, syempre hindi niya kayang bumili ng kotse. Pero ikaw kaya mo, di ba? Matagal na po akong hindi nakakabenta. May mga bagong modelo po kami ngayon na magaganda. Tingnan mo po. Sige na nga, titingnan ko muna. Hoy, miss, ikaw pala. Ang ganda mo talaga ha. Pero hindi maganda ang taste mo sa kasama. Anong ibig mong sabihin? Ano ba talagang ibig kong sabihin? Tingnan mo yung binata na yan sa tabi mo. Anong magandang kotse ang mabibili niya para sa'yo? Sumama ka na lang sa akin. Ngayon din, ako na mismo ang bahala. Huwag mo na siyang problemahin. Ang kaya kong ibigay sa kanya, siguradong mas marami at mas malaki pa kaysa sa maibibigay ng tulad mong matabang baboy. Yumeng pwede mo nang piliin kung anong sasakyan dito ang gusto mo. Sabihin mo lang kung anong kotse ang napupusuan mo. Mag-aswipe ako agad ng card para sa iyo, kapatid. Talaga ba, Kuya Hai? Sobrang bait mo sa akin. Ikaw, ang galing mo namang magpanggap mapagkunwari. Sa tingin mo karapat-dapat ka? Wala ka ba talagang hiya? Tingnan mo muna ang sarili mo. Ano bang tingin mo sa akin? Mas maganda ang asal ko kaysa sa iyo. Bastos na unggoy. Sino ang tinatawag mong unggoy, gunggong? Kung sino ang sumasagot, siya ang tinutukoy ko. Ikaw. Sige, ang galing mo. Bumili ka nga ng kotse dito. Yan mismo ang nasa isip ko. Ruotong, matagal na tayong magkaklase. Kung nagkukulang ka sa benta, maaari kitang tulungan sa pagbili ng ilang kotse. Ilang kotse pa talaga? Tingnan mo nga kung anong mga sasakyan ang nandito. Wala bang kahit na anong bababa sa ilang daang libo? Kaya mo bang bilhin iyan? Jianghai, pinapayuhan kitang huwag ka nang magpanggap na mayaman. Noong kolehiyo, araw-araw kang kumakain lang sa kantina. Ang kotseng ito na nagkakahalaga ng ilang daang libo. Ibebenta mo ba ang bato mo para mabili iyan? Maliit na halaga lang iyan. Hindi ko kailangang magbenta ng bato. Binata. Katabi lang ng lugar na ito ang bilihan ng mga segunda manong kotse. Iyon ang lugar na dapat puntahan ng mga katulad mong pulubi. Hindi siguro, no? Hindi mo kayang bumili kahit ng isang sirang segunda manong kotse na ilang libo lang. Bakit ka pa nagpapanggap? Umalis ka na. Jianghai, ilang taon na ang nakalipas mula nang graduate tayo, pero ganyan ka pa rin isang pulubing lalaki. Ikaw, bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Si Hao namin, alam mo bang... Ano ang alam? Wala siyang silbi. Ruotong, anong pakinabang mo sa taong walang silbi? Hindi ba gusto mo lang abutin ang target mo? Ang Mercedes na yan, ipapareserba ko sa iyo. Talaga? Salamat, Kuya Lee. Napakabuti mo, Kuya Lee. Halika bata, panoorin mo. Ano ang kakayahan? Ang pagbili ba ng Mercedes, kakayahan na? Ang Mercedes na nagkakahalaga ng 6 na milyong piso, hindi kakayahan? Hindi tulad mo na isang pulubi na ang pagbili ng segunda manong kotse ang matatawag na kakayahan? Sino ang nagsabi sa iyo na bibili ako ng segunda manong kotse? Nagsisimula na namang magyabang itong walang kwenta. Kung kaya mo, bumili ka rin ng Mercedes. Hindi ako interesado sa mga imported na kotse na ganyan. Kung bibili man ako, sariling gawa ng bansa ang bibilhin ko. Maganda ang kotseng ito. Ito na. Pulubi talaga. Mahilig ang mga dukha sa mga lokal na kotse. Jianghai, huwag mo nang subukan na magkunwari na mayaman. Kahit itong Xiaomi car lang, umaabot pa rin iyan sa 2 milyong piso. Baka maubos na ang lahat ng ipon mo, hindi ba? Sino ang nagsabi sa iyo na isa lang ang bibilhin ko? Ang kotseng ito ay mayroong 9 na kulay, kaya bawat kulay, kukunin ko ng eksaktong 100 piraso. 100 kotse bawat kulay? Grabe, lalong lumalaki ang yabang mo. 900 kotse. Hindi ko tinatanong kung kaya mo bang bilhin, pero kung binili mo iyan, paano mo gagamitin? May pera ako kaya ako ang masusunod sa gusto ko? Bibilhin ko ito para gawing laruang tren? Paki mo ba? Jianghai, alam mo ba, magkano ang katumbas ng 900 kotse? Iyan ay aabot ng 1 bilyon at 800 milyong piso. Kung kaya mo talagang bilhin iyan, si Leijun mismo, ang personal na papunta rito para magpasalamat sa iyo. Yumeng, sabihin mo sa akin kung anong kulay ang gusto mo, bilihin ko para sa iyo. Kuya Hai, anong kulay ba ang gusto mo? Iyan din ang gusto ko. Ang bait! Kung ganon, bibilhan kita ng tig-iisang sasakyan sa bawat kulay para makapagpalit ka araw-araw. Kuya Hai, basta ikaw ang pumili, gusto ko na. Sige, Liruoto, pakitulungan mo akong tawagin ang manager ninyo rito. Ang mahirap na taong ito,
lalo nang lumalaki ang yabang. Maganda, sasabihin ko sa'yo, tingnan mo nga ang hitsura niya. Mukha ba siyang mayaman? Kalimutan na ang 700 sasakyan. Wala siyang kakayahang bumili kahit isa. Hindi ibig sabihin na dahil hindi mo kaya, hindi ko rin kaya. Huwag mong ipantay ang sarili mo sa akin. Shanghai, dapat alam mo, kung hindi mo ito maayos ngayon, siguradong iba-blacklist ka ng buong 4S shop. Sigurado ka bang ipapatawag ko ang manager? Oo, sigurado ako. Saktong katapusan na ng buwan. Gagamit ako ng kaunting pera para tulungan lang ang aking dating kaklase sa kanyang benta. Seryoso ka ba? Bakit ka nakatunganga dyan? Nagmamagandang loob si Kuya Hai na tulungan ka sa benta mo? Bakit parang hindi mo pinahahalagahan? Sino ang gustong bumili ng 700 Xiaomi cars? Manager, ito po si Shanghai, kaklase ko po noong kolehiyo. Mr. Jiang, sigurado po ba kayong bibili? Kayo ng 700 Xiaomi cars? Hindi siya sigurado. Isa lang siyang walang trabaho. Nandito lang siya para magmayabang. Wala nang iba. Bata, kung ikaw ay manggugulo dito, alam mo ba kung ano ang kahihinatnan? Siya yata ang nanggugulo dahil sa panunuyo niya sa kanyang Diyosa Ruotong, paulit-ulit niya akong sinubukan na pigilan sa pagbili ng sasakyan. Tinawag mo akong sunod-sunuran? Ikaw ang sunod-sunuran. Ikaw ang sunod-sunuran. Oh, nagtatakbo na parang asong kanto. Mayroon akong isang kasabihan na ibibigay sa'yo. Ang sunod-sunuran. Sa huli ay walang makukuha. Ikaw. Ginoong Jiang, dahil kaibigan ka ni Ruotong, payo ko sa'yo, kung wala kang pera, umalis ka na agad. Huwag kang manggulo dito. Sino ang nagsabi na wala akong pera? 700 sasakyan lang yan, hindi ba? Gusto ko ng pinakamataas na specification para sa bawat isang sasakyan. Magkano ang kabuuan? Mag-swipe na ako ng card. Ang top spec na Xiaomi Motors ay 300,000 piso. Kung gusto mo ng 100 unit sa bawat kulay, ang kabuuan ay 2.7 milyong piso. Magbabayad po ba kayo ng buo o hulugan? 2 o 300 milyon lang. Kailangan pa bang hulugan? 300 milyong piso? Psh, para ka lang isang daga sa imburnal. Akala mo ba ikaw pa rin ang pinakamayamang tao sa Xinjiang? Kahit ang pinakamayaman sa Xinjiang, hindi niya kayang maglabas ng 300 milyong piso ng biglaan. Nagsisinungaling ka ba? Bata, kung makakapaglabas ka ng halagang 2.7 milyong piso, luluhod ako at tatawagin kitang tatay. Dahil sa sinabi mong yan, tuloy ang bili ko sa 700 sasakyang ito. Mag-swipe. Shanghai, sigurado ka ba? Kung ipagpapatuloy mo pa yan, wala nang balikan. Siyempre, sigurado ako. Di ba, nagmamadali lang akong tulungan ang dating kaklase. Ako na makamit ang benta? Nagkukunwari pa rin talaga. Matagumpay ang card swipe. Nagastos ang halagang 2.7 milyong piso. 700 sasakyan? Nabenta lang ng ganoon kabilis? 2.7 milyong piso. Talaga bang ganyan kakayaman? Anak, hindi ka pa ba luluhod at tatawag ng tatay? 270 milyon? Hindi maaari. Sumuko ka na agad? Hindi ba ang yabang mo kanina? Sabi mo ako ay isang mahirap na walang kuwenta. Nagkamali ako. Paano ka naging mahirap? Ako ang mahirap. Ako ang walang kwenta. Yumeng, Kuya Hai, laging tinutupad ang sinasabi niya. Mamaya, pauuwiin ko sa kanila na magpadala ng tigi-isang kulay sa iyo. Kuya Hai, napakabuti mo naman. Pero, talaga bang gagastos tayo para bumili ng ganoong karaming sasakyan? Masyado naman itong magastos. Tinuturuan mo ba ako kung paano dapat kumilos? Hai, hindi. Pero Kuya Hai, binigyan mo ako ng napakaraming sasakyan. Napakabuti mo sa akin. Hindi ko na alam kung paano kita mapapasalamatan. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Ang aking puno ng pera. Ginong Jiang, ito ang kontrata ng sasakyan. Simula ngayon, kayo na ang sa aming car dealership. Habang buhay na Diamond VIP customer. Luma kong kaklase, hindi ko akalain na napakaganda na pala ng buhay mo ngayon. Ay, katamtaman lang. Ayos ka lang ba? Shanghai, ito ang contact details ko. Makipag-ugnayan ka lang sa akin anumang oras. Totoo ngang nagagawa mo ang lahat ng gusto mo kapag mayaman ka. Si Li Ruotong, na sikat na campus beauty noong college, nag-aalok na rin ang sarili niya ngayon. Sige, gagawin ko. Sige, aalis na ako. Binabati kita, host, para sa simula ng progress sa pananakop ng pangalawang diyosa, na-unlock ang mystery gift package, at nakakuha ng 10 beses na pagpapalakas ng lakas.
Ito ba? Pagpapalakas ng kapangyarihan? Maganda ang kakayahang ito. Kuya Hai, ang babae kanina, ano ang sinabi niya sa iyo? Wala naman. Kuya Hai, napakabuti mo kay Yumeng. Binilhan mo si Yumeng ng napakaraming kotse. Pwede mo bang hayaan si Yumeng na magpakita ng ang kanyang kasanayan sa pagluluto para sa iyo? Wala akong interes sa pagluluto. Kung gayon, pumunta ka na lang sa bahay ko at ipakikita ko sa iyo ang iba pang mga bagay. Tara na! Kung mapapahuli ko si Jiang Hai, ang mayamang lalaki, malamang ay makakatipid ako ng 50 taon ng pagtatrabaho. Ruotong, tingnan mo si Kuya. Lee, nakatulong ako sa sales mo ngayon. Pwede bang... Ang kakarampot na halaga na ibinigay mo, sales achievement pa talaga ang tawag diyan? Bakit hindi ka muna mag-isip? Ang sirang Benz mo, na nagkakahalaga lamang ng 1 milyong piso, makukumpara ba sa 270 milyong piso? Bakit hindi pa rin ako tinatawagan ni Jiang Hai? Hindi maaari, kailangan kong mag-isip ng paraan para ako ang unang kumilos. Hoy, Young Master Chen. May contact number ka ba ni Jiang Hai? Ay, oo, yung parang walang dating na lalaki sa klase natin nung college. Mukhang kailangan ko nang agawin si Lee Ruotong ng mas maaga. Gusto talaga akong akitin ng babaeng iyon si Jiang Hai. Kailangan kong mag-isip ng paraan at mabilis ko siyang matalian. Kuya Hai, inom ka na ng sabaw. Masarap ba? Masarap. Hindi ko inasahan na magaling ka pala magluto. Basta nagustuhan mo, Kuya Hai. Anong hinalo mo sa sabaw? Siyempre, gamot para sa pagpapalalim ng ating pagmamahalan. Sige, ikaw ang may gusto niyan. Kuya Hai, first time ko pa lang ito. Inumin mo ang gamot. Kuya Hai, gusto ko lang namang bigyan ka ng anak. Iyan ba ang dahilan mo para lagyan ako ng gamot? Gusto mo ba akong itali sa pamamagitan ng bata? Gagamitin mo ang bata para itali ako? Ako? Gusto ko lang... May isang kasabihan na tama. Huwag palampasin ang mabuting babae, huwag sayangin ang oras sa masamang babae. Sabihin mo, anong klaseng babae ka? Ako? Ayokong ulitin ang parehong bagay. Kapag ginawa mo pa iyang pakikialam, lumayas ka. Hoy, Jiang Hai, may oras ka ba? May kailangan lang akong ikuwento sa iyo. Gabi na. Ano bang kailangan mo? Magkita na lang tayo at mag-usap doon. Hihintayin kita sa bar sa tapat ng university natin. Tunay nga. Bawat kaakit-akit na gold digger, mura ang pagkatao sa kaloob-looban. Ganda, samahan mo naman kaming uminom? Pasensya na, may hinihintay akong kaibigan. Aba, ayaw mong makisama, kaya mapipilitan kaming gumamit ng matinding dahas. Anong gusto ninyong gawin? Kapag ginalaw ninyo ako, sisigaw ako. Sige, sumigaw ka na lang. Kahit mabasag ang lalamunan mo, walang tutulong sa iyo. Mas mabuti, pasayahin mo na lang kami. Wala talaga kayong karapatan. Ano namang hindi namin kayang gawin? Bakit? May boyfriend ka ba? Tawagin mo ang boyfriend mo para iligtas ka. Halika na, ganda. Tigil. Jiang Hai. Hoy, bata! Huwag kang makialam sa amin. Kung hindi, ipapakita ko sa iyo kung bakit ganoon kapula ang bulaklak. Tama. Kung gusto mong mabuhay, umalis ka na. Ang mga taong dapat umalis kung gusto pang mabuhay, ayo iyon, hindi ba? Tamang-tama, gagamitin ko itong 2 tanga na ito para subukan ang bagong upgrade na sistema, ang 10 beses na lakas. Laudi, sige na. Gawin mo siyang pulbos para sa akin. Sige. Jiang Hai, mag-ingat ka. Gusto mo bang mamatay? Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Ikaw. Hindi ka pa rin aalis. Rutong, bakit ka ba napakabobo? May hawak na siyang kutsilyo, bakit ka pa sumugod? Nakita ko nang may hawak siyang kutsilyo, kaya ako sumugod. Natatakot lang akong masugatan ka. Ang babaeng ito, sayang at hindi sumali sa ang pagsikat ng mga aktor. Dapat paparating na ang tao. Maaari na kayong magsimula. Dahil gusto mong maglaro, sasabayan ko kayo sa pag-arte. Sige na, Rotong.
Dadalhin muna kita sa ospital. Huwag na. Wala lang sa akin ang maliit na sugat na ito. Basta't hindi ka nasaktan, ayos na. Jianghai, dahil sa binili mong napakaraming sasakyan sa akin noon, ako ang naging top seller. Gusto ko ring bumili ng ilang bagay para magpasalamat sa iyo. Huwag mo sana akong pandirihan. Ang mahal siguro ng relo na ito? Ito ay regalo ko. Tanggapin mo. Ang galing naman ng taktikang iyan, parang matagal na pain para makahuli ng malaking isda. Ang babaeng ito ay mas matalino kaysa kay Suyumeng. Hindi ka makakahuli ng lobo kung hindi ka maglalabas ng bata. Ginagamit mo ang relo bilang pain para makuha ako na isang mayaman na lalaki. Wala akong ugali na tumanggap ng regalo mula sa iba. Ganito na lang, may 100 milyong piso sa card na ito. Ituring mo na binili ko ang relo na ito. Hindi mo ako pwedeng tanggihan. Ang sobra ay bayad mo sa pagpapagamot dahil sa pagtulong mo sa akin. Nakagat na ng malaking isda ang pain. Nga pala, bakit mo ako pinapunta rito ngayon? Bukas ay may reunion ng klase namin. Sumama ka sa akin. Malamang matagal mo nang hindi nakikita ang mga kaklase mo, ano? Tamang-tama para makipag-bonding. Class reunion? Ruotong? Ilang taon na tayong nakatapos pero hindi mo pa ako inanyayahan sa anumang class reunion. Bakit mo biglang naisip ngayon? Hindi ba dahil mayaman ka na? Hindi nag-iimbita ng pulubi ang class reunion. Ito, dahil wala naman akong contact number mo dati. Bakit bigla ay meron na ngayon? Hayaan na, hindi mahalaga. Tandaan mo na magpabenda ng braso mo sa ospital. Magkita tayo bukas. Kung ganoon, susunduin kita bukas. Jianghai, makukuha rin kita balang araw. Lin Leyaw? Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Jianghai, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ako, di ba? Hindi ba gusto mong makipag-live-in sa akin noon? Maaari na. Akong lumipat at tumira kasama mo ngayon. Live-in? Karapat-dapat ka ba? Jianghai, alam ko talagang nagkamali ako. Dati, naloko lang ako ni Wu Yifan, ang walang hiyang iyon. Ngayon, nawalan na rin ako ng trabaho. Wala na rin akong matitirahan. Patirahin mo naman ako, di ba? Mag-umpisa tayong muli. Kuya, hi. Tingnan mo ito. Ano ito? Isang love bento box. Huwag ka nang magalit. Sige na. Patawarin mo na ako, di ba? Lin Leyaw, bakit ka nandito? Gusto ko ring itanong sa iyo. Bakit ka nandito? Binilhan ako ni Kuya Hai ng isang malaking villa, katulad nung sa kanya, sa tabi niya mismo. Binilhan ka niya ng villa? Oo, Miss Lin. Kahapon, binigyan ako ni Kuya Hai ng 9 na sasakyan. Hiwalay na kayo. Bakit ka pa bumalik dito? Binilhan ka pa niya ng sasakyan? Kung kaya mong pumunta dito, bakit hindi ako pwede? Ako, at least, ang ex-girlfriend niya. Ikaw? Ikaw? Isa ka lang isda sa tangke niya. Ikaw. Jianghai. May gagawin pa ako ngayon. Umalis na lang kayong dalawa. Jianghai, naglakas loob kang gawin ito sa akin? Hintayin mo lang. Hindi ako papayag na maging masaya ka. Rotong, hindi ba class reunion ngayon? Bakit ka naman ganyan kasimple manamit? Hindi naman ako yung mga babaeng influencer na nagpapaganda para lang magpa-impress. Kahit ano na lang isuot ko, okay na. Rotong, baka naman. Nagseselos ka sa pananamit ni Yumeng? Gusto mo? Bilhan din kita ng ganoon? Bakit naman ako magsiselos? Siyempre, hindi. Kung gagastusin mo ang pera mo, masasaktan ako. Hindi ko hahayaang dumalo sa class. Reunion, ang ating muse ng ganyan ang suot. Tara na. Kuya Hai, napakabuti mo sa akin. Ang suot ko ngayong gabi ay umabot na sa mahigit 5 milyong piso dahil sa'yo. Wala iyon. Maliit na halaga lang iyon. At pati na rin itong Angel's Heart. Ang ganda ng kombinasyon sa damit. Kuya Hai, mayaman ka na? Mayroon ka pang panlasa? At gwapo ka pa? Siguradong maraming babae ang nagkakagusto sa'yo, hindi ba? Tama nga, kapag may pera na, ang mga babaeng nasa paligid ko ay mas maganda na ang pananalita. Salamat, Kuya Hai. Ako na siguro ang pinakamagandang babae ngayong gabi. Sige na, tara na. Kung di tayo may late. Rotong, Diyosa, pagkatapos ng kalahating taon, lalo ka talagang gumanda. Hindi naman. Maganda lang talaga ang suot ko ngayon. Sino siya? Si Jianghai. Jianghai? Ikaw nga. Hindi kita nakilala kaagad. Oo nga. Muntik na kaming magkamali. Akala namin si Rotong ay nakahanap ng mayaman at gwapong boyfriend. Jianghai, halika. Umupo ka rito. Ang suot niyang customized suit, hindi ko alam kung peke o totoo.
Huwag ninyong kalimutan. Noong nag-aaral pa kami, siya pa ang nagmamakaawa. Natulungan akong maglaro ng League of Legends para lang kumita ng pangkain. Jiang Hai, saan ka nagtatrabaho ngayon? Kung wala kang trabaho, mag-security guard ka na lang sa kumpanya ko. Ako. Security guard? Sino ang minamaliit mo? Ang Kuya Hai namin ngayon ay napakayaman na. Di ba, Kuya Hai? Huwag na masyadong ipagmalaki. Hindi naman gaano kalaki ang pera. Sapat lang para gastusin sa babae. Kapag pinuri ka, lalaki na ang ulo mo. Hindi ka pa siguro nakakagastos ng pera sa babae? Ang paggastos sa babae, walang katapusan niyan. Tamang-tama. Ang pera ko rin ay walang katapusan. Hindi ko alam. Si Boss Jiang? Na napakayaman? Anong kotse kaya ang dala niya ngayon? Mahalaga ba kung anong kotse? Hindi kaya yang luma, ang mong segunda manong Mazda? Kami kasi, puro mga mamahaling kotse na Benz at BMW. At Porsche ang dala. Sa luma mong sasakyan, sino pa bang may late kundi ikaw? Chen Hongfei, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Si Kuya Hai, sinamahan niya lang akong mamili sa mall. Bumili kami ng damit at kuwintas, kaya siya na late. Damit? At kuwintas? Magkano lang naman kaya ang halaga niyan? Hindi naman masyadong mahal. Itong kuwintas lang na to, ang Heart of an Angel, ang medyo may halaga. Heart of an Angel? Napag-isip-isip ko, bakit pamilyar yung kuwintas na yan? Yan yung limitadong edisyon na dinisenyo ng sikat na French Jewelry Master. Dalawa lang yan sa buong bansa. Nagkakahalaga talaga yan ng mahigit 24 na milyong piso. Ruutong, yumaman ka na talaga. Si Kuya Hai ang bumili sa akin itong kuwintas. Hindi lang yan. Itong damit na ginamit ko na panggabi, binili rin sa akin ni Kuya Hai. Umabot ng mahigit 40 milyong piso ang nagastos ni Kuya Hai. Hindi mahal, maliit na bagay lang yan. Tama. Ang 40 milyong piso ay maliit na bagay lang talaga. Nga pala, kanina lang ay napag-usapan na natin ang tungkol sa mga kotse. Ruotong, noong huli akong pumunta sa 4S shop mo, bumili ako ng 900 kotse. Ibibigay ko sa iyo ang isa sa bawat kulay. Ano? 900 kotse? 900 sasakyan. Hindi ba yan aabot ng daan-daang milyon? Tama, eksaktong 900 sasakyan. Ito'y nagkakahalaga ng 200 at 70 milyong yuan. At saka, binayaran pa ni Haige ang kabuuang halaga. Ano? Kabuang bayad na 270 milyon? Ruotong, huwag kang magpapaloko sa kumag na ito. Si Haige, talaga namang nag-swipe ng card sa harap ko. Haige, dahil nag-alok ka, hindi na ako magpapakipot ang magpalit ng kulay ng kotse araw-araw. Talagang kakaiba iyan. Puta, ngayong araw, ang pagyayabang na ito, lahat ay inangkin ng kumag na ito. Tunay nga na kung hindi mo makita ang isang tao sa loob ng 3 araw, dapat mong pag-isipan itong mabuti. Hage, uminom tayo. Paubos na ang alak, ano pa ang iinumin? Ang intensyon mo ay hindi talaga sa alak. Nasaan ang bartender? O order ako ng alak. Ngayon, matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita. Lilibre ko kayo para sumaya. Kahit anong gusto ninyong inumin ngayon, mag-order lang kayo, ako ang magbabayad ng lahat ng gastusin. Ang puso ni Chen Xiao ay napakalaki. Ang pera dapat gamitin sa mas mahalagang bagay. Ano pa ba ang mapapala mo sa ganitong karaming kahambugan? Hindi ba? Tama, sa paggawa ng mga bagay, dapat kay Chen Xiao tayo titingin. Talaga? Lahat ng gastusin ngayong gabi, si Chen Xiao ang magbabayad? Siyempre, magkano lang ba ang halaga niyan? Anong gusto mong kainin? Inumin? Sige, mag-order ka lang. Dahil si Chen Xiao na mismo ang nagsabi, hindi na ako magpapakipot pa. Nabalitaan ko, may iba pa kayong menu para sa mga VIP. Tama ba? Opo, Ginoo. Ngunit ang mga items sa VIP menu, medyo mahal ang presyo, kaya kadalasan ay hindi namin ito inilalabas. Pwede ba? Chen Xiao, gusto kong maranasan ang trato ng isang VIP. Pwede, siyempre, walang problema. VIP menu lang naman yan. Magkano lang ba ang halaga niyan? Narinig ninyo? Ngayon, si Chen Xiao ang magbabayad. Dalhin ninyo rito ang inyong secret menu. Grabe, ito. Pag nanakaw ito ng pera, isang lobster, 50,000 putos, isang bote ng alak, 1 milyong libong. Jiang Hai, matagal na tayong magkaklase. Tama na muna iyan. Huwag mo nang pahirapan si Chen Xiao. Hindi ninyo mga sipsip ang magsasabi niyan kung nahihirapan siya o hindi. Chen Xiao, nahihirapan ka ba? Hindi ako nahihirapan. Ano ba ang halaga ng kaunting pera na yan? Hindi ba 1 milyon lang naman? Isang lobster at isang bote ng alak, paano natin paghahatian? Jiang Hai, huwag kang masyadong lumabis.
Maliban sa 2 gulay na ito, bigyan mo kami ng tig-isa sa lahat ng iba pa. Ginoo, hindi po kayo nagbibiro, hindi po ba? Kung o-orderin po ninyo lahat ng iyan, aabot po sa 10 milyong piso iyan. Hindi ba't nandito si Chen Xiao? Si Chen Xiao ay mayaman. Kayang bayaran iyan. Jiang, sinasadya mo bang manggulo ha? Chen Xiao, dahil lang sa maliit na halaga ay naapektuhan ka na agad? Gusto ko lang na maturuan kita na ang pagyayabang ay may kapalit. Kung hindi mo kayang magbayad, huwag ka nang magyabang sa harapan ko. Mga kasama, ang lahat ng inumin dito ngayon ay ililibre ko. Si Jiang Hai, mag-order kayo, magsaya kayo. Ilang milyong piso lang naman iyan. Maliit na bagay lang iyan. Susugurin kita. Chen Hongfei, anong gusto mong gawin? Mga kakolehiyo tayong lahat. Kung mag-iingay ka pa, huwag ka nang pumunta sa susunod. Ruotong, ikaw. Chen Xiao, ang lahat ng inumin ngayon ay babayaran ni Kuya Hai. Kung mag-iingay ka pa, ayaw mo ba kaming palayasin ka? Ikaw. Chen Xiao, iyang hambog na si Jiang Hai. Halatang pinaglalaruan ka lang, di ba? Ngayon, hindi lang si Ruotong Goddess, kundi pati silang lahat. Nabighani na sa walang kwentang si Jiang Hai na iyan? Anong akala mo? Dahil lang may kaunting pera ka? Tama. Sino bang nagsabing si Jiang Hai lang ang may babae? Ako. Nitong nakaraan, nakilala ko ang ilan, mga magagandang live streamer. Ngayon, paparatingin ko siya para makita naman ninyo. O Yumeng, ako ito, may inuman dito, gusto mong sumama? Tama. Ang wine bill pa lang, lampas na ng 8 digit. Sige, hihintayin kita. Maghintay lang kayo. Pagdating ng magandang babae na ito, tiyak na masisira ang gabi. Huwag na nating pag-usapan ang iba, kahit si Liru Otong ay hindi uubra sa kanya. Nandyan na siya. Yumeng Goddess, sa wakas, dumating ka na. Chen Xiao, napakatagal na panahon na tayong hindi nagkikita. So Yumeng? Ilang araw lang, lalo ka pang lumaki. Chen Xiao, ang kulit mo. Huwag na huwag mo akong harutin, ha? Akin na, ipakilala ko sa inyo, ang magandang babae na ito ay si Su Yu Umeng. Siya rin ang may milyong tagahanga sa ating lungsod, isang sikat na internet celebrity. At siya rin ang kampiyon ng live streaming competition ngayong taon. Chen Xiao, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Bilisan mo't paupuin ang magandang babae. Jiang Hai, nandito na ang babae, hindi mo man lang babatiin. Wala ka talagang modo ah. Ganoon ba? Tanungin mo siya, maglakas loob ba siyang hayaan akong batiin siya? Jiang Hai? Nagkataon. Goddess Yumeng. Jiang Hai, huwag kang magkamali. Wala akong anumang relasyon sa kanya. Nagkita lang. Kami minsan dati. Kilala mo itong lalaking ito? Siyempre, kilala ko. Kung wala ako, ang kanyang sponsor, itong kampeonato sa live streaming, baka hindi sa kanya. Tama ba ako? Goddess Yumeng? Ako. Tingnan mo, ang damit at alahas ng babaeng iyan ay parehong-pareho kay Ruotong. Diyos ko, totoo nga. Ang pagkakataon ng banggaan ng damit na ito ay talagang kahanga-hanga. Siyempre naman, dahil binili ko rin ang lahat ng suot niya. Jiang Hai, kasalanan ko ang lahat. Pasensya na. Balak ko sanang mag-livestream ngayon, pero nagkataon lang na ngayong... Nagkataon lang na nakita mo ako. Yan ay tunay na kamangha-manghang pagkakataon. Ngayon, ang ating class reunion. Anong ginagawa mo rito? Nakasuot ka ng pulang damit na pareho kay Ruotong at may suot ka pang parehong kwintas para siguro agawin ang atensyon, tama? Kung ganoon, babalik na lang ako para magpalit. Hindi. Aalis na lang ako. Eka, sinabi ko bang umalis ka? Ikaw ay espesyal na inimbitahan ni Boss Chen. Hindi ko pwedeng tanggingin ang pabor ni Boss Chen. Pero ako... Hubarin mo na ang damit mo. Jiang Hai, huwag kang maging masyadong sobra. Akin itong problema? Anong pakialam mo? Yumeng, malinaw na ikaw ay hinuhusgahan niya, bakit mo siya kinakampihan? Ang lahat ng tagumpay ko, ngayon ay galing kay Jiang Hai. Kung walang mga donasyon niya, tiyak na, mabilis bababa ang popularidad ko. Sinabi ko na sa iyo, tumahimik ka. Ay, oo. Tanggalin mo na rin ang kwintas. Tama yan. Ang bida ngayong gabi ay si Ruotong lamang. Inumin mo ang alak sa baso. Huwag na, hayaan mo siyang kunin ito mismo. Hindi mo man lang mahawakan ang baso? Ano pa ang silbi mo sa akin?
Kuya Hai, patawarin mo ako Kuya Hai. Kasalanan ko ang lahat. So Yumeng, tinawag ka lang ng iba ng 2 beses na diyosa? Akala mo ba talaga isa ka ng diyosa? Dapat ay malinaw sa iyo kung ano ang posisyon mo. So Yumeng, ikaw ay isang ibong ginto lamang na inaalagaan ko. Ay akong magwaldas ng di mabilang na pera para sa iyo upang mapunuan ang iyong kapalaluan. Pero kung hindi ka magiging tapat at patuloy kang magiging mapagkusa at suwail, huwag mo akong sisihin kung ang mga bagay na ibinigay ko sa iyo ay babawiin ko isa-isa. Kuya Hai, alam ko na po talaga ang pagkakamali ko. Hindi ko na po uulitin. Nasira na ang magandang pakiramdam. Hanggang dito na lang tayo ngayon. Ang card na ito ay walang password at mayroon pa sigurong 100 milyong piso rito. Bayaran mo ang alak at ang matitira ay para sa iyo na tip. Ay, Jiang Hai, Kuya Hai, aalis na po ba kayo? Ihahatid ko po kayo, Kuya Hai. Kuya Hai, hindi talaga kita pinagtaksilan. Kung hindi lang sa lalaking iyon na si Chen, pilit akong niyayang sumama, hindi ako pupunta. Ganoon ba? Opo. Sumusumpa ako. Kung sasabihin kong, kung magsinungaling ako kahit katiting, sana ako ay tamaan ng kidlat at huwag akong magkaroon ng payapang kamatayan. Sige, tumayo ka na. Nga pala, Kuya Hai, may plano ka ba nitong mga nakaraang araw na magtayo ng maliit na negosyo? Ang boss kasi ng aming media company, nagbabalak ibenta ang kumpanya. Media company? Oo, maraming magagandang babaeng streamer sa kumpanya namin. Kapag binili mo ang kumpanya, ikaw na ang magiging boss ko. Sa ganoong paraan, lahat ng magagandang streamer na iyon sa aming kumpanya ay magiging tulad ko at susundin ang lahat ng utos mo. Magagandang babaeng streamer? Hindi ba't pugad iyan ng mga babaeng materialista? Hindi ba't ito ang aking kayamanan? Ano sa tingin mo, Kuya Hai? Naniniwala akong sa lakas mo, ang pagbili ng maliit na media company ay tiyak na madali lang. Maliit na kumpanya lang iyan, hindi ba? Kung gusto mong maging boss mo ako, bibilhin ko iyan. Talaga, Kuya Hai? Napakabuti mo. Sa tulong ni Jiang Hai, ang pagiging top female streamer ko sa bansa ay tiyak na malapit na. Anong nangyayari? Kuya Hai, masamang balita. Narinig ko na si Wang Ruiz, bibilihin din ang Tianyu Media. Kung mabili niya ang kumpanya, ang buhay ko pagkatapos nito ay magiging mahirap na. Kung magre-resign ako, bubuhayin mo ba ako? Hanggat sumusunod ka? Oo, siyempre. Pero ano? ang Tianyu Media, dapat ko itong bilhin. Bakit naman? Si Wang Ruiz ay tuso at mapanlin lang. Kung kagalitan natin siya, hindi niya tayo palalampasin. Ang Tianyu Media ay puno ng mga babaeng ginto na nabubuhay sa donasyon ng kanilang boss. Paano ko naman palalampasin ang pagkakataong ito para makalamang? Yumeng, isipin mo, kapag napunta sa kamay niya ang kumpanya, huwag na nating pag-usapan pa ang pagre-resign. Kahit ang mga host ng kumpanya, lahat sila ay magiging kasangkapan niya para sa pangungulimbat. Anong gagawin natin? Ngayon, isa lang ang paraan. Iyon ay ang gamitin ng lahat ng paraan para mabili ang Tianyu Media. Jiang Hai, Bakit ka nandito? mag-apply ako sa Tianyu Media. Oh, hindi pa ba ninyo alam? Malapit nang bilhin ng Wang Group ang Tianyu Media. At sa tulong ng Wang Group, ang Tianyu Media ay tiyak na magiging nangunguna sa industriya. At ako, makakakuha na rin ako ng koneksyon kay Yang Master Wang. Si Wang Ruiz siya lang? Hindi niya mabibili ang Tianyu Media? Jiang Hai, ano ba yung pinagsasabi mo? Yan ay ang Wang Corporation. Hindi nga iyan kayang bilhin. Ibig sabihin ikaw kaya mong bilhin. Oo, hindi niya kaya. Kaya ko. Sa tingin ko nababaliw ka na. Ngayon, ikaw pa talaga ang bibili ng kumpanya? Tama, talagang gusto kong makuha ang Tianyu Media. Alam kong mayaman ka ngayon, pero ang pagbili ng kumpanya, ang gastos niyan ay bilyon-bilyon. Hindi ito kasing simple ng paggastos ng ilang daang libo para magbigay ng regalo sa isang female streamer. Huwag mo nang banggitin ang ilang bilyon lang. Kahit ilang 10 bilyon o 100 bilyon pa, hindi man lang ako kukurap. O, alam ko na. Baka nagyayabang ka lang sa harap ng iyong dream goddess at hindi mo na maawat ang sarili mo kaya ka nagsasalita ng matatamis na salita dito, hindi ba? Miss Lin, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ako ang mag-iingat? Sa tingin ko, ang dapat mag-ingat ay ang aso mong nakadikit sa'yo, si Jiang Hai, hindi ba? Kaya niyang magsalita ng mga kalokohan tulad ng pagbili ng kumpanya. Ang lakas talaga ng loob niya. Si Kuya Hai ay nagsumite na ng mga kwalifikasyon sa pagbili at nakapasa na ito sa pagsusuri. Dahil sinabi niya na nakapasa na?
Suyumeng, ang dali mo talagang utuin. Ang kwalifikasyon sa pagbili na isinumite ni Mr. Jiang ay talagang nakapasa sa pagsusuri. Yang, Mr. Yang? Ikaw si Mr. Yang ng Tianyu Group, hindi ba? Miss, kung gusto mong mag-interview, bumalik ka na lang sa ibang araw. Pagkatapos ng issue sa pagbili ng aming kumpanya ngayon, baka si Mr. Jiang Hai na nasa harapan mo ang maging bagong may-ari ng Tianyu Media. Yang, ito, nagkamali po yata kayo? Ang pag-acquire ng isang grupo ay nangangailangan ng bilyon-bilyong piso. Siya lang, isang walang trabahong taong, paanong mangyayari iyan? Ang pondo sa account ni Ji Jianghai ay sapat. Walang dudang ito ay totoo. Pero siya, Miss, ngayon ang meeting sa pag-acquire ng aming kumpanya. Kung gusto mong mag-apply para sa trabaho, bumalik ka na lang sa ibang araw. ako, Jajang, magiging prank ka na ako. Bukod pa sa iyo na gustong bumili ng Tianyu Media ngayon, nandyan din si Wang Ruiz mula sa pamilya Wang. Hindi ko kinatatakutan ng pamilya Wang. Ji Jiang, baka talagang hindi mo pa alam. Malalim ang ugat ng pamilya Wang sa probinsya na ito. Baka mahirapan kang harapin, iyon ng mag-isa. Ako lang ay katumbas na ng libu-libong sundalo. Hindi lang isang pamilya Wang ang pinag-uusapan natin ngayon. Kahit 10 pamilya Wang pa, hindi nila ako mapipigilan na bilhin ng Tianyu Media. Dahil ganoon ka kasigurado, Ji Jiang, sana ay magtagumpay ka. Sino ba itong nagyayabang? Ay, ikaw pala itong hangal at biglang yaman. Wang Ruiz. Yume, aking diyosa. Wala ng pera ang lalaking si Jiang Hai. Bakit mo pa siya sinusundan? Mas maganda kung sa akin ka na lang sumama. Ang binata na ito ay bibigyan ka ng marangyang buhay. Kung may pera man o wala si Kuya Hai, hindi ikaw ang makakapagsabi niyan. Nagkakatiwala talaga ako kay Kuya Hai. Kuya Hai, pagkatapos mong bilhin ang Tianyu Media, maaari mo bang kunin si Yume bilang iyong personal secretary? Anong klaseng pagiging personal ang sinasabi mo? Ganitong pagiging personal ba? So Yume, mukhang ikaw ay nabulag na para maging alipin nitong si Jiang Hai. Hindi lang si Suyume. Kapag nabili ko na ang Tianyu Media, gagawin kong lahat ng babaeng materialistiko sa kumpanya ay maging alipin ko. Yang Master Wang, ngayon at narito na ang lahat. Gusto mo bang magpunta na tayo sa auction? General Manager Yang, sa tingin, mo ba kailangan pa ng auction? Ibigay mo na lang sa akin ang Tianyu. Gayunpaman, walang sinuman ang makakalamang sa aking presyo. Yang Master Wang, sinusunod ko lang ang patakaran para na rin sa katarungan. Para sa katarungan, hindi mo siguro iniisip na ang walang kwentang probinsiyanong ito ay makakapag-alok ng mas mataas na presyo kaysa sa akin, di ba? Huwag mong kalimutan, ang taong nasa likod ko ay hindi mo kayang kalabanin. Jiang Hai, pinapayuhan kitang sumuko agad. Hindi ang Tianyu o si Suyume ay mga bagay na ikaw bilang isang walang kwentang tao ay maaaring magkaroon. Ang mga salitang, iyan ay ibabalik ko sa iyo ng walang bawas. Mabuti. Bastos ka. Ayaw mong makinig sa matitinong pakiusap. Titingnan ko kung anong maibubuga ng bulsa mong lalawiganin. Manager Yang, maghanda na tayo para sa bidding. Hindi na ako makapaghintay na makita ang isang aso na nagtatatalon sa inis. Siguradong nakakaaliw iyon. Ikaw, bastos na bata, huwag kang magmayabang sa harap ko. Ipakikita ko sa iyo ang aking lakas. Suyumeng, kapag naabili ko na ang Tianyu, aalagaan kitang mabuti. Tara na. Kuya Hai, talaga bang may kumpiyansa kang manalo laban sa pamilya Wang? Ang pamilya Wang? Hindi yan dapat ikabahala. Tara na, magsisimula na ang palabas. Oh, ang lakas naman ng loob mong lalawiganin na pumunta rito? Hindi mo siguro iniisip na kaya mo akong kalabanin, hindi ba? Yumeng, bakit may tumatahol na aso sa bulwagan? Sige, tumawa ka lang. Dahil mamaya, hindi na kayo makakangiti. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa auction ng aking Tianyu Group. Kaya,
nang hindi na nagpapaligoy-ligoy, ngayon ay idinedeklara ko na ang pagsisimula ng bidding. Ang kontrata para sa 100% pagkontrol ng Tianyu Group, ang panimulang presyo ay 10 bilyon. Ang bawat pagtaas ng presyo ay hindi bababa sa 10 milyong. 10 bilyon, 10 bilyon at 50 milyon? 20 bilyon. 20 bilyon at 10 milyon. Ikaw na probinsyano, kaya mo pa ring magdagdag ng 10 milyon? Baka wala ka ng pera? 3 bilyon. Probinsyano, ang gusto ko ay hindi pa nawawala sa akin. Oh? Talaga? Ngunit baka ngayon, iba. Ang taya ko ay 3 bilyon at 10 milyon. Jianghai, inaasar mo ba ako? Kung matapang ka, dagdagan mo pa ng malaki. Huwag mo akong pahirapan sa 10 milyon. Lalaki ka ba talaga? Kung lalaki ako, tanungin mo ang nanay mo pag uwi mo. Sige. Kung matapang ka, ipakikita ko sa iyo ngayon. Ikaw na isang probinsyano, ang agwat mo sa alta sosyedad. 6 na bilyon ang taya ko. Kanina, ang sigla-sigla mong magdagdag, hindi ba? Sige, dagdagan mo pa ulit. Kuya Hai, 6 na bilyon na. May pera ka pa ba? Hoy, bata, hindi ba? 10 milyon ang dinadagdag mo, ha? Hindi ka ba mayabang? Sige, dagdag pa. Oh? Mukhang wala ka na talagang pera. Gusto mo bang pahiramin kita? Hoy, magsalita ka. Gusto kong marinig na dumadagdag ka pa. Ang taya ko ay 10 bilyon. 100 bilyon. Ano? Magkano raw ang sinabi niya? 100 bilyon. Baliw na ba ang taong ito? Gugugulin niya ang 100 bilyon para bilhin ang Tianyu Media? Kung mayroon siyang ganyang kalaking pera, makakakuha siya ng daan-daang libong mga babae, hindi ba mas masarap iyon? Ginoong Zhang, sigurado po ba kayong 100 bilyon? Oo, sigurado ako. Imposible. Talagang imposible. 100 bilyon. Kahit ang pamilya Wang ay hindi kayang ilabas ang ganyang kalaking halaga. Ginoong Yang, ang batang ito ay basta-basta na lang sinisira ang mga patakaran ng merkado at tumatawag lang ng presyo. Kung hindi makapaglabas ng 100 bilyon ang pamilya Wang, hindi ibig sabihin na hindi rin makapaglabas niyan si Jianghai. Malapit na siyang mamatay. Bakit ka pa nagkukunwari sa harapan ko? Patunayan ang pondo. Hinihiling kong mapatunayan ang pondo. Ginoong Jianghai, ayon sa patakaran ng subasta, bago po kayo bumili, kailangan muna ninyong patunayan ang pondo. Payag po ba kayo? Wala namang problema sa pagpapatunay ng pondo, pero natatakot akong baka maubos ko ang limitasyon ng inyong POS machine. Kaya mo pa talagang magmalaki sa akin tungkol diyan. Ngayon, kung makapaglabas ka talaga ng 100 bilyon, ako, kakainin ko itong number plate na hawak ko. Kung gayon, magkakaroon ng masarap na kakainin si Batang Ginoong Wang. Ginoong Yang, hindi na kailangan ang pagpapatunay ng pondo. Diretso na ninyong iswipe ang 100 bilyon para sa akin? Ang batang ito, napakakumpiyansa. Talaga bang may 10 bilyong piso siya? Jiang, paki-input po ang inyong password. Huwag ka nang magkunwari, bata. Kapag nagkunwari ka pa. Binatang Wang, makinig ka sa akin, mabuti. Tagumpay ang transaksyon, 10 bilyong piso. Sino ba itong napakayaman na nilalang? Ang pamilya ba niya ay nagpapatakbo ng pabrika ng paggawa ng pera? Ito? Kami po ay labis na nagpapasalamat sa inyo. Taos puso po namin kayong binabati. Kayo na ang naging bagong Pangulo ng Tianyu Media. Binatang Wang, ngayon, oras na para ipakita mo ang pagkain sa bid paddle. Ikaw na may apelidong Jiang na yan. Ulit-ulit mong sinisira ang mga balak ko. Sa tingin mo ba masyado nang napakahaba ng buhay mo? Mga tauhan, patayin niyo siya. Dahil hindi ka manalo sa pera, gagamitan mo ng puwersa? Paumanhin. Sa palagay ko, hindi ka rin mananalo sa labanan ng lakas. Sige, kayong lahat ay sumugod na. Kung hindi, baka mapatay ko kayong lahat. Sabi mo, papatayin mo ako kanina? Huwag kang lumapit. Ako, nagkamali na talaga ako. Nagkamali? Kung nagkamali ka, mamatay ka.